Sa simula ng ating kwento ay dito sa isang madilim na silid ay mayroong mga armadong mga tao at sinuri naman ng taong ito ang paligid at nakita niya naman ang lahat ng kapaligiran at sa kanilang pagsusuri sa lugar ay may bigla silang napansin na nilalang at kaagad naman nilang sinundan yun at pagka-on nila ng kanilang flashlight ay nakita nila na ang tumakbong nilalang na yun ay isang batang lalaki na mayroong mga sugat sa buo nitong katawan na mahaba ang buhok. Bigla na lamang itong kumaripas ng takbo at pagkakita nila ay hinagisan nila agad ito ng isang lambat. Makalipas ang ilang araw ay lumipat ang eksena sa isang silid na mayroong unan at kama at mayroon ring sipilyo. Ang batang lalaki ng nakaraang araw ay ito na siya ngayon at maikli na ang kanyang buhok. Binuksan ng bata ang kanyang mata dahil sa liwanag na nanggagaling sa araw. Ang lugar na kung saan dinala ang bata ay ang tinatawag na Children's Protection Zone at ang mga armadong lalaki na nakahuli sa bata ay isa palang rescue team. Bumaba na ang bata mula sa kanyang higaan at ang bata na ito na nakatira sa abandonadong gusali ay nakikita ang bagong lugar na ito bilang isang kakaiba para sa kanya. Magmula sa flat na sahig, sa malinis na damit at maging ang pagkain na lumalabas kapag schedule na ng pagkain. Ang bata ay inilalaan nito ang buong oras nito sa burol at mayroon namang dumating na mga bata at tinanong siya ng mga ito na kung mag-isa lang ba ito. Inaya naman siya ng mga bata na maglaro sila ngunit labis namang natakot ang bida nating bata sa ikinilos ng mga bata kaya naman ang ginawa niya ay tumindig siya ng kakaiba at tiningnan niya ng masama ang mga ito. Bigla namang tumakbo ang mga bata dahil natakot sila sa tindig ng ating bida. Maya-maya pa ay may lumilipad naman na paro-paro at bigla itong damapo sa kanyang ulo at pinaglaruan niya naman ito kaagad. Mayroon namang nanunood sa kanya mula sa malayo at tila ba ay hindi ito nakakapaglakad dahil nakaupo ito sa wheelchair at tinanong niya naman ang kanyang kasama na kung nakakapagsalita na ba ang batang yun. Sagot naman ng babae na hindi pa ito nakakapagsalita ngunit hindi naman ito kapansanan ng bata, ito lamang ay hindi niya pa natututunan kung paano magsalita at parang naiintindihan naman ito ang iilan na mga salita at ayon sa rescue team ay parang lumaki ang batang ito kasama ang mga hayop. Nagsalita naman ang babaeng nasa wheelchair at sinabi nito na ang kasama ng bata na lumaki ay ang tinatawag na Mowgli at nang marinig yun ng babae ay laking pagtataka niya naman at tinanong niya na kung ano ba ang Mowgli. Napatawa naman ang babaeng nasa wheelchair at sinabi niya na ang mga kabataan talaga ngayon ay hindi na alam ang patungkol sa Mowgli at napasabi na lang siya na naiintindihan niya naman. Dagdag ng babae na mula daw ito sa isang istorya bago ito napunta dito. Tumunog naman ang kampana at dali-dali namang nagsitakbuhan ang mga bata dahil mayroong inaanunsyo ang kanilang guro habang ang batang bida ay nagtataka na kung ano ba ang kanyang nakikita dahil parang mayroong ibinibigay na puting sobre sa bawat bata at habang nag-iisip ang bata ay may narinig naman siya na tinig at nagsasabi na isa iyang liham at ang nagsalita ay ang batang babae at ipinaliwanag niya sa batang bida na ang liham na iyan ay ipinadala ng tinatawag na sponsor at minsan ay nagpapadala rin ang mga ito ng mga regalo. Tinanong siya ng batang babae na kung wala ba siyang sponsor at wala namang naging tugon ng batang lalaki dahil hindi pa siya nakakapagsalita at bigla siyang hinawakan ng batang babae sa kamay at inaya niya itong maglakad habang ipinapaliwanag niya na ang sponsor ay isang matanda na nag-aalaga sa kanila at tuloy-tuloy lamang nagpapaliwanag ang babae patungkol sa sponsor at maging sa paglalaro ay sinasabi nito na ang mga matatanda ay mabait habang ang ibang bata naman ay tutol sa sinabi ng babae at sinabi ng iba na ang mga matanda ay mga masama at ipinaliwanag naman ng babae na sabihin na lang nila na ang kalahati sa matanda ay masama at ang kalahati naman ay hindi. Habang kumakain sila ay sinabi naman ng babae sa kanya na ang batang si Matthew daw ay binigyan ng malaking laruan ng kanyang sponsor noong nakaraan at hindi daw ito tumitigil sa pag-uusap patungkol sa kanyang natanggap na laruan. Hindi nagtagal ay napalapit na ang loob ng batang lalaki sa batang babae at palagi na silang magkasama. Kahit na hindi nakakapagsalita ang batang lalaki ay patuloy pa rin sa pagsasalita ang batang babae at sinabi nito na ang sponsor daw ni Lily ay binigyan ito ng bagong dress na magarbo at sinabi niya pa na nakakadiri ito. Habang tinuturuan sila ng kanilang guro ay binubulungan naman siya ng batang babae at sinabi nito na ang batang si Joe raw ay nakausap niya ang kanyang sponsor at sinabi niya naman na nakakadiri ito. Para bang ang batang babae ay naiinggit sa mga batang may mga sponsor habang ang batang lalaki naman ay nakikinig lamang ng mabuti sa mga sinasabi ng babae sa kanya. Sinabi naman ng batang babae na hindi niya kailangan ng sponsor dahil nangako ang kanyang ina na pupuntahan siya dito upang kunin siya. Habang nagbabahay-bahayan sila sa ilalim ng mesa at may tila na pinatungan ng mga libro upang di malaglag ang tela ay sinabi naman ng batang babae sa batang bida na sinabi ng kanyang ina sa kanya na babalikan niya raw siya pagkatapos niyang makatulog ng 100 na gabi.
Ipinakita naman ng babae ang kanyang kamay sa batang lalaki at ipinaliwanag niya na mabilis lamang lilipas ang 100 na gabi habang ang batang bida naman ay nagtataka sa sinasabi ng babae at dagdag pa ng babae na inaasahan niya na sana ay malapit nang dumating ang kanyang ina habang ang batang bida naman ay may iniisip at tiningnan niya ang labas ng bentana at nakita niya ang makislap na mga bituin kaya naman napakurap ang bata at naramdaman niya na para bang ang mga bituin ay madali lamang na dumadaan. Makalipas ang ilang araw ay ipinaliwanag naman ng kanilang guro na ang mga alien daw ay bumaba mula sa space kaya naman ang mga ito daw ay naging kaibigan nila. Pagtapos noon ay napasabi na lang batang nakasalamin na kasinungalingan ang sinabi ng kanilang guro sa kanila. Tinanong naman siya ng isang bata na kung bakit magsisinungaling ang kanilang guro sa kanila at sagot naman ng batang nakasalamin na dahil ang tingin ng guro sa kanila ay para pa ring mga bata habang ang batang bida naman ay niyayakap siya ng batang babae habang nakikinig sa pag-uusap ng ibang bata. Ibinuklat naman ng isang bata ang libro at tinanong siya ng batang babae na kung saan niya ba nakuha ang librong iyan. Tugon naman ng batang nakasalamin na nakuha niya ito mula sa silid ng principal samantala dinadagana naman ng dalawang bata ang batang bida. Binasa naman ng batang nakasalamin ang libro at ayon dito na matagal na panahon na ang nakakalipas, ang mga alien ay bumaba dito sa mundong Earth. Kaagad namang nagkalat ang balita patungkol dito at ang mga tao ay nilabanan ng mga alien ng pinakamalakas na sandata na gawa ng tao at ito ay ang tinatawag na hate. Subalit ang pinakamalakas na sandata na gawa ng tao ay linamon lamang ng mga alien, dahil doon ay sumuko na ang mga tao. Nagtatakang tanong naman ng batang babae sa nakasalamin na kung bakit nila kinain ang sandata na gawa ng mga tao. Sagot naman ng nakasalamin na dahil sa kagutuman habang ang bidang bata naman ay naglalaro sila ng isang bata din. Makalipas ang ilang araw ay tumunog na naman ang kampana at tinatawag ng guro isa-isa ang mga pangalan ng mga bata na bibigyan niya ng liham na mula sa kanilang sponsor at ang una niyang tinawag na pangalan ay si Carlo at ang ikalawa naman ay si Mori at ito ang pangalan ng batang bida at nang marinig yun ni Mori ay nagulat naman siya dahil hindi niya ito inaasahan at nilapitan niya naman ang kanyang guro upang kunin ang liham at ibinigay naman ng guro sa kanya ang liham sabay sabi niya na para sa kanya ang liham na ito. Tiningnan naman ni Mori ang liham at mayroon namang tinig na pamilyar sa kanya na ngayon ay mayroon na siyang sponsor at tinanong niya si Mori na kung hindi ba siya masaya. Bigla naman siyang nagulat dahil may binitawan na isang balde na may laruan na nakasilid dito at lumingon naman si Mori mula sa pinanggalingan nito at ang batang nagsalita ay ang batang babae na kaibigan niya at labis namang umiyak ang batang babae dahil may sponsor na ang kanyang kaibigan na tila ba ay naiinggit ito sa kanya. Makalipas ang ilang minuto ay nandito ang eksena sa bahay-bahayan na ginawa ni Mori at nakita ni Mori ang kanyang kaibigang babae na umiiyak at nang mapansin siya ng batang babae ay inutusan niya naman itong umalis na lamang siya habang ang bidang bata naman ay mayroon lamang itong maamong mukha at pagkarinig niya ng sinabi ng babae ay ang ginawa niya ay umikot-ikot siya sa silid habang ang batang babae naman ay patuloy lamang sa pag-iyak. May bigla naman siyang napansin at pagkatingin niya ay nakita niya ang isang may kagat na cookies sa sahig at nakita niya rin si Mori na nakatitig sa kanya na tila ba ay ipinapahiwatig nito sa kanya na para sa kanya ang may kagat na cookies na yan. Habang umiiyak ang babae ay sinabi niya naman sa ating bida na ito ang kanyang inaasam-asam niya na bagay at pinulot niya naman ang may kagat na cookies at tumigil naman siya sa kakaiyak. Tumalikod naman siya kay Mori at ikwento niya na sa totoo lang ay nakalipas na ang 100 na araw at ang kanyang ina ay inaakala na hindi siya marunong magbilang subalit kaya niyang magbilang. Tumulo na naman ang kanyang mga luha at napasabi na lang siya na nag-iisa na naman siya ngayon dahil mayroon ng sponsor ang bidang lalaki. Samandal naman sa kanyang likuran si Mori na siyang ikinagulat niya naman at lumingon naman siya habang si Mori naman ay nagpapakita lamang ng maamong mukha. Namula naman ang pisngi ng batang babae dahil sa ginawa ni Mori dahil parang ipinipahiwatig nito sa kanya na nandito lang siya palagi sa tabi niya habang tumutulo pa rin ang kanyang mga luha. Tinanong niya naman si Mori na kung talaga nga bang pwede niya itong kainin. Habang ipinapakita ng babae ang may kagat na cookies kay Mori ay labis naman itong naglalaway dahil gustong-gusto niya talaga ang cookies na ito at masayang-masaya na namang nagkwento ang batang babae sa kanya sa kanilang bahay-bahayan. Dahil hindi marunong magbasa si Mori ay kinuha niya naman ang liham na nanggaling sa sponsor ni Mori at nang mabuksan niya ito ay kita naman sa mukha ni Mori na sabik itong makita kung ano ang liham. Ang tanging nakasulat lamang sa liham ay pangangamusta. Dahil sa pagtataka ng batang babae ay sinuri niya naman agad ang sobre dahil hindi siya makapaniwala na yun lamang ang lahat ng nakasulat sa liham at pagkabaliktad ng sobre ay mayroon namang nalaglag na isang makinang na bulaklak at namangha naman si Mori dahil sa kanyang nakita.
Kinagabihan ay habang natutulog si Mori ay hindi niya binibitawan ang bulaklak na bigay ng kanyang sponsor habang ang ibang mga bata naman ay mahimbing na ang tulog. Inamoy niya naman ang bulaklak at dahil sa bango nito ay parang nakahiga naman siya sa maraming bulaklak at maya-maya pa ay nakatulog na rin ito. Kinaumagahan ay tumunog na naman ang kampana at tinawag ng guro si Mori at mayroon na naman itong liham at may mga regalo pa habang napapasabi ang guro na napakaswerte talaga ni Mori. Namangha naman ang mga bata pagkakita nila ng napakaraming regalo na ibinigay ng sponsor ni Mori sa kanya at maraming mga regalo ang ibinigay kay Mori kasama na dito ang mga Crayola at blanko na notebook. Makalipas ang ilang sandali ay nadidismaya na naman ang batang babae dahil sa sulat sa liham kay Mori ng kanyang sponsor dahil mga simpleng salita lamang ang nakapaloob dito at ang sulat kamay nito ay pangit pa ayon sa babae. Sinabi naman ng isang bata kay Mori na hindi pa siya nakakakita ng Crayola na ganito karami ang kulay at napapasabi na lang ang may salamin na bata na ang manika na kanyang hawak-hawak ay nagsasalita din at inaya niya itong magsipilyo sila. Habang naglalaro sila ay marami namang katanungan ng mga bata patungkol sa sponsor ni Mori na kung anong klaseng tao ba ang mga ito at kung mayaman ba ang mga ito at bakit sila mabait o baka mayroon lamang silang lihim na motibo. Sinabi naman ng batang babae na ang mga matatanda daw ay nagiging mabait kapag may nagawang kasalanan at habang nag-uusap ang mga bata ay manghang-mangha naman si Mori sa mga Crayola. Bigla niya namang kinuha ang Crayola at kakainin niya na sana ito subalit pinigilan siya ng kanyang kaibigan na huwag niyang kainin ito at ipinaliwanag naman ng kanyang kaibigan na babae sa kanya na ito ang tamang paggamit ng Crayola. Bigla namang namangha si Mori dahil nakita niya na maganda ang sikat ng araw ngayon at dahil maganda ang sikat ng araw ay naglalaba sila at sinabi ng direktor sa kanila na tumulong sila maglaba kaya naman ang mga bata ay tumulong sa paglaba at nag-e-enjoy naman ang mga ito na inaapakan nila ang mga damit sa batya. Namamangha namang ipinakita naman ng isang bata sa nakasalamin na kulubat na ang kanyang mga paa dahil sa matagal na silang nakababad sa tubig dahil nag-e-enjoy sila. Seryoso namang tinanong sila ng batang babae na kung ano ba ang nakakamangha sa kulubat ang paa habang si Mori naman ay patuloy lamang sa pag-apak sa mga damit at pawis naman ito kaya naman nakaisip siya ng paraan at inilubog niya na rin ang kanyang mga kamay sa tubig at nang makita yun ng batang babae ay pinuri niya naman si Mori at sinabi niya na nakakamangha ang kanyang ginagawa. At habang inaapakan ni Mori ang mga damit ay bahagyang napa-atras ang batang babae at sinabi nito sa kanya na kapag mas nilakasan niya pa ang pag-apak ay tatalsik ang tubig. Mayroon naman silang narinig na tinig kaya naman napalingon silang lahat at dito nakita nila ang isang babae na tumatawag sa pangalang Redina. Ang pangalan pala ng babaeng ito ay si Redina kaya naman pagkarinig niya na tinawag ang kanyang pangalan ay labis naman ang saya na kanyang nararamdaman at dahil sa kasabikan na kanyang naramdaman ay dali-dali naman siyang umahan sa batya at pinuntahan niya kaagad ang kanyang ina at niyakap ito habang tinatawag niyang mama ito. Habang masayang-masayang nakayakap si Redina sa kanyang ina ay natigilan naman sa kakapadyak ang mga bata at pinapanood lamang na nakayakap si Redina sa ina nito. Samantala si Mori naman ay parang namamangha pagkakita niya na nakayakap ang kanyang kaibigan na si Redina sa kanyang ina at pinagmasdan niya lamang ito nang hindi man lang umaalis sa kanyang pwesto. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay kinakausap siya ni Redina at parang nagpapaalam na ito at sinasabihan siya nito na mag-ingat siya at pinaalalahanan niya ito na huwag siyang kumain ng mabilis upang hindi sumakit ang kanyang tiyan. Kinuha naman ni Redina ang isang pares ng sapatos at isang bag at sinabi niya kay Mori na ibibigay niya ang lahat ng ito sa kanya kaya naman kaagad namang sinuri ni Mori ito habang sinasabi ni Redina sa kanya na mula ngayon ay hindi na siya nakapaa at iminungkahi niya na suotin niya ang pares ng sapatos at habang pinagmamasdan ni Redina na sinusuri ni Mori ang kanyang ibinigay na gamit ay parang maiiyak naman ito at nang walang ano-ano'y bigla niya na lamang itong niyakap sabay sigaw niya ng pangalan ni Mori at sinabihan niya pa ito habang nakayakap siya na sana ay maging masaya siya. Namula naman ang pisngi ng batang bida at dinadaman niya ang pagyakap ng kanyang kaibigan sa kanya kaya naman niyakap niya rin ito dahil ito na ang huli nilang pagkikita. Pagkatapos noon ay nagpaalam na si Redina kasama ang kanyang ina sa mga bata at guro sa bahay ampunan. Dahil doon ay naupo na naman ang batang bida sa burol at inilalaan lamang niya ang oras niya sa pag-upo dito. Bagaman ay nag-iwan ng malaking butas sa kanyang dibdib ang pamamaalam ng kanyang kaibigan ay hindi naman siya nag-iisa at kaagad niya namang kinuha ang mga sulat na inipit niya sa kanyang short na ipinadala sa kanya ng kanyang sponsor at binasa niya ito kasabay na rin ang bulaklak na ibinigay ng sponsor sa kanya. Kaya siya hindi nag-iisa dahil ang liham at regalo na ipinadala ng kanyang sponsor ay palaging nasa kanyang tabi.
Ang balabal na ipinadala ng sponsor sa kanya ay para sa kanya ay napakalambot nito at napakainit kagaya ng sikat ng araw at ang Crayola at nagsasalitang manika at ang liham at ang amoy ng bulaklak ay nasisiyahan naman siya dahil dito. Palagi niyang inaamoy ang bango ng bulaklak at nakakaramdam siya na parang may mga bulaklak rin sa kanyang paligid dahil sa bango nito. Itinigil niya naman ang kanyang kakaamoy sa bulaklak dahil naaalala niya ang mga katanungan ng mga bata patungkol sa kanyang sponsor na kung ano bang uri ng mga tao ito at kung bakit napakabait ng mga ito. Naalala niya rin ang masayang mga ngiti ni Redina habang yakap-yakap ang ina nito at naisip ng batang bida na ang nagpapadala ng liham at mga regalo sa kanya ay baka ito ang kanyang ina. Kinagabihan ay nag-impake na si Mori at sinidlan niya ang bag na ibinigay ng kanyang kaibigan sa kanya at naglakad na siya papalayo sa bahay ampunan at nagpaalam na siya sa ganitong layo ng bahay ampunan sa kanya. Nagsimula na siyang maglakbay at sa kanyang paglalakad ay nakita niya ang isang riles at ang ginawa niya ay dito siya dumaan at tinahak niya ang landas na walang kasiguraduhan upang makita ang kanyang ina. Kinaumagahan ay nagising siya dahil dinilaan siya ng baka sa kanyang pisngi. Nakasakay siya sa tren at ang tren na kanyang sinakyan na hindi nag-iisip ay dinala siya sa mahabang paglalakbay upang makita ang kanyang ina. Bumaba na siya sa parang disyerto na lugar at nagpaalam naman siya sa tren na kanyang sinakyan at pagkalingon niya ay muli na naman siyang naglakbay sa walang kasiguraduhan na landas. Habang siya ay naglalakad sa malawak na lupain ay nakaramdam siya ng pagyanig sa paligid kaya naman napalingon siya at nakita niya mula sa malayo na may paparating sa kanya na kung ano. At dito paparating ang mga nakasakay sa motor na mga nilalang na mayroong armas na daladala kaya naman laking gulat niya dahil napagtanto niya na parang nasa delikadong sitwasyon siya ngayon, bigla naman siyang tumakbo ng mabilis sa abot ng kanyang makakaya. Dahil sa bilis ng mga nakamotor ay napalibutan na siya at wala na siyang matatakasan pa. Samantala ay may nakatanaw naman sa kanila sa malayo ang isang nilalang na pula ang mukha at nakasakay rin sa isang motorsiklo. Nagtataka naman ang isang ito at napapatanong na kung ano ba ito at kung hindi ba ito isang tao. Habang ang ating bida naman ay ginagawa niya na naman ang kanyang posisyon kapag mayroon siyang tatakutin. Nagtatalo naman ang mga ito dahil may nagsasabi na isa itong tao at nagtataka naman ang iba na kung isa itong tao ay bakit ang liit nito. Sinabi naman ng isang ito na pwede pa rin nila itong ibenta kahit na maliit ito. Habang si Mori naman ay hindi man lang binabago ang kanyang posisyon kahit na pawis na ito. Iminungkahi naman ng isang ito na bawasan nila ito at kainin kahit kaunti dahil napakaliit naman ito kaya naman walang makakapansin kapag binawasan nila ng kaunti kahit isang binti lang. At sa puntong hahawakan niya na sana ang batang lalaki ay mayroon namang dumating na malaking nilalang mula sa kanilang likuran at dahil sa galit nito ay hinampes niya ang lupa ng napakalakas at tinanong niya ang mga ito na kung sino ba ang nagsabi na galawin nila ang kahit ano na pagmamayari niya nang walang pahintulot niya. Nagmakaawa naman ang isang ito sa kanyang pinuno at humingi ito ng patawad. Tumayo naman si Mori pagkakita niya ng malaking halimaw at sinabi naman ng dambuhalang halimaw na ang ganito kaliit ay hindi man lang makaabot sa kanyang atay. May naisip naman ang kanilang pinuno kaya naman pinagmasdan niya ang batang bida. At nang walang ano-ano'y bigla na lamang sumabog ang ulo ng isa nilang kasamahan at napagtanto naman nila kung sino ang may gawa nito dahil sa bala. Pagkalingon nila ay nakita nila mula sa malayo ang isang may motorsiklong nilalang na papalapit sa kanilang lokasyon. At dito ang nilalang na ito ay ang nakatanaw sa kanila mula sa malayo kanina na mayroong balat na kulay pula at may dalawang sungay na puti ang buhok na mahaba at ang kanyang motorsiklo ay mayroong mga armas. Labis naman ang takot na kanilang naramdaman dahil nakita nila ang tinatawag nilang rider at nang makita ng kanilang pinuno na nagpapanik na ang kanyang mga alipores ay iminungkahi niya naman sa mga ito na huwag silang magpanik dahil iisa lang naman ito. Kaagad naman nilang pinaulanan ng bala si Ryder na papasugod sa kanila. Samantala habang pinapaulanan siya ng mga kalaban ay yumuko naman siya at iniwasan niya ang bawat bala na papatama sa kanya nang wala man lang kahirap-hirap at nang makita yun ng pinunong halimaw ay napamura na lang ito at kaagad niya itong sinugod at habang nag-aakma siyang aatake kay Ryder at bigla na lang sumabog sa lugar na kung saan sila nagkasalubong at nang matapos yun ay pagkatingin ng pinunong halimaw ay wala na si Ryder kaya naman nagulat siya dahil nasa itaas niya na si Ryder na tila ba ito ay lumilipad. Agad naman naghanda ng pag-atake si Ryder gamit ang kanyang baril at pagkabitaw ng kanyang pag-atake ay labis namang lumiwanag sa lugar at malakas ang impact nito dahil maging si Mori ay napapasalag sa lakas ng hangin na linikha nito.
Bumaba naman si Ryder mula sa himpapawid at ang laki ng pinsala na nagawa sa lupa at nabura ang mga halimaw na parabang bula. Napasabi na lang si Ryder na ito sa mga halimaw na ang lakas ng loob nila na gawin ito sa kanyang teritoryo. Lumingon naman siya sa batang lalaki at nakita niya ang cute na bata at tiningnan niya ito gamit ang kanyang 5 piraso na mata at napasabi na lang siya na kung ano na ang gagawin niya ngayon. Naghanda naman si Mori dahil baka ano ang gagawin sa kanya ng nilalang na 5 ang mata at tinawag naman ni Ryder si Aya at agad namang lumabas ang isang maliit na robot at sinuri niya ito at nakita niya na natatakot ito kahit na maangas ang dating ng batang ito. Sinabi naman agad ni Aya na ang nilalang na ito ay isang bata na tao. Sinuri din ito ni Ryder at bigla na lang siyang napangiti at binati niya si Mori at tinawag niya itong maliit na bata. Kumalma naman si Mori dahil sa binati siya ng nilalang na 5 ang mata. Sinabi naman ni Ryder na 5 ang mata kay Mori na sigurado siyang natakot ito ngunit huwag na siyang mag-alala dahil nandito na siya at tinanong niya ito na kung gusto niya bang makilala ang kanyang kaibigan. Ipinakilala niya naman ang kanyang kaibigan na robot na si Aya at ito ay ang kanyang linikha at sinabi naman ng Ryder na parang nawawala ito at nilapitan naman ni Aya si Mori. Kumikinang naman na sinabi ng nilalang na 5 ang mata na ang Ryder na ito ay ihahatid niya pabalik sa kanilang bahay. Nagniningning naman ang mukha ni Mori pagkarinig niya ng sinabi ni Ryder sa kanya. Inaya naman siya ng Ryder na sundan niya siya at sumunod naman agad si Mori sa kanya at napapangiti na lamang ang Ryder habang tinitingnan na sumusunod sa kanya ang batang lalaki at napatanong sa kanyang isipan na kung ano na ang kanyang gagawin ngayon dahil ayon sa kanya na hindi naman illegal na kumain ng tao subalit ayon sa lipunan ay ipinagbabawal na kainin ng mga tao at ang isang ito ay hindi naman karapat-dapat na kainin. Naisip niya naman malamang ay mayroon itong malambot na laman subalit ang liit nito kaya naman 300 lamang ang makukuha niyang pera kapag ibinenta niya ito ngunit ayon sa kanya na hindi na masama ang 300 na pera. Iniisip niya naman na ibebenta niya ng buhay ito sa kuweba dahil ang ibang nilalang ay gusto itong gawing isang laruan dahil ang kasuutan daw nito ay maganda at naisip niya rin na isusubasta niya ito subalit pagkatingin niya ay mayroon naman siyang napansin at pinatigil niya muna ito sa paglalakad dahil sa kanyang nakita at tinignan niya naman agad ang balabal nito at pagkakita niya ay bigla naman siyang natakot na hindi maintindihan ang kanyang nararamdaman. Bigla naman siyang tumayo at sinabi niya na masyado na itong late at sinabihan niya ito na humihingi siya ng paumanhin dahil marami pa siyang gagawin. Bigla niya namang ipinalabas ang kanyang motorsiklo at kinumpirma niya sa batang lalaki na kung kaya niya naman bang umuwi ng mag-isa at wala namang naging tugon ng batang lalaki at sinabi ni Ryder sa kanya na maganda kung ganun at nagpaalam na siyang umalis sabay paharurot niya ng kanyang motorsiklo ng napakabilis. Habang humaharurot siya ng mabilis ay lininggan niya naman ang lokasyon ng batang lalaki at hindi na ito makita at napasabi na lang siya na kung hindi siya nagkakamali ay iyon ang simbolo at muntik niya nang masira ang kanyang buhay. Inasar naman siya ng kanyang kaibigan na si Aya at pinatigil naman siya ng Ryder sa pagsasalita. Sinabi niya naman na biglang tumuyot ang kanyang lalamunan kaya naman may lumitaw na sisidlan ng tubig at mayroong kamay na maliit at nagpasalamat naman ang Ryder at kaagad niyang ininom ang tubig at dahil sa kanyang takot ay huli niya nang napagtanto kung bakit may tubig at pagkatingin niya sa kanyang paanan ay nakasakay na ang inosenteng batang bida kaya naman dahil sa naghalong takot at gulat ng Ryder ay napasigaw naman ito dahil sa hindi niya inaasahan na nakasakay na pala ang batang maliit. Habang umaandar ang motorsiklo ay nagtatakang tanong naman ng Ryder sa batang maliit na kailan pa ba siya nandito at paano ba siya nakasakay sa kanyang motorsiklo. Paulit-ulit niya itong sinasabihan na umalis na siya sa kanyang motorsiklo at sa kanilang unahan ay mayroon namang bato kaya naman ang madaanan nila ito ay tumilapo naman sila mula sa motorsiklo. Kinagabihan ay kakagising lang ng Ryder na 5 ang mata dahil sa nawalan nito ng malay. Pagkabangon niya ay napahawak siya sa kanyang ulo dahil napakasakit nito, at nang magkawisyo na siya ay nakita niya ang mga papel na mayroong sulat at pati na rin ang pulang balabal ng batang maliit at ang manika nitong nagsasalita na nasa kanyang katawan. Kaagad niya namang kinuha ang mga papel at napatanong na kung isa ba itong liham, napansin niya naman ang batang maliit na nakatitig sa kanya kaya naman dahil sa gulat niya ay napasigaw na naman siya. Masayang-masaya naman ang kaibigan niyang si Aya dahil nagising na rin ito sa wakas. Ipinaliwanag naman ng kanyang kaibigan na si Aya na nag-aalala siya sa temperatura ng katawan nito na baka bumaba ng husto kaya naman ang batang maliit ay ginamit ang kanyang mga item upang balutan ang kanyang katawan at nagsimula rin siya ng apoy. Pagkarinig ng Ryder ay nagpasalamat naman siya dahil dun.
Sinabi naman ng kaibigan niyang robot na para bang kailangan nitong uminom ng tubig at sinang-ayunan naman ni Ryder ang sinabi ni Aya na kailangan niyang uminom ng tubig. Pagkarinig ni Mori ay dali-dali niya namang pinuntahan ang kanyang bag at kinuha niya ang kanyang sisidlan ng tubig at dali-dali siyang bumalik patungo sa Ryder at dahil sa pagmamadali niya ay hindi niya napansin na may bato na naman kaya naman dahil sa bato ay natapon ng tubig sa mukha ni Ryder. Basang-basa naman ang mukha ni Ryder at hindi man lang ito nagsalita habang si Mori ay biglang nagulat at dali-dali niyang niligpit ang kanyang mga liham na galing sa kanyang sponsor na baka ito ay mabasa. Tinignan naman ng Ryder ang batang maliit at nakita niya ang simbolo na kanyang kinatatakutan na nakalagay sa sobre at sa isip niya na walang duda na ito nga ang simbolo na tinatawag na patch. Ang patch ay ang isa sa 7 fingers na tinatawag na the beginning and the end of the universe o ang simula at ang katapusan ng sansinukob at ang tanging nagmamay-ari lamang sa patch at ang pinahihintulutan nitong gumamit ng simbolong ito. Para sa iba na walang ingat na pagbabanta sa kanila ay tulad ng pagpapabilis ng kanilang kamatayan kinabukasan. Napaisip naman si Ryder dahil ang isang tao na may kakulangan at ang simbolo na nakaukit sa lahat ng mga dala nitong item at napakamahal na mga papel na nagkakahalaga ng buong buwan niyang budget sa pagkain at ang nakasulat na tinta na tila puno ng pagmamahal. Naisip niya rin na kung ligtas niyang maisasauli ang bata ay natitiyak niya naman na magkakaroon ito ng karampatang gantimpala. Kinaumagahan ay mababa na ang battery life ni Aya kaya naman pinapahinga na muna siya ni Ryder. Pinabalik na rin ni Ryder ang kanyang motorsiklo at maging ang kanyang armas at nagsimula na silang maglakad at habang naglalakad sila ay ipinapaliwanag naman ni Ryder sa batang maliit na parang nagmamayabang siya na ang kagaya daw niyang nilalang ay isang tagapagligtas at mahirap daw na ang isang kagaya niya na dumating sa kanyang buhay at bukod pa dyan ay siya lamang ang may alam patungkol sa lugar na ito habang ang dalawang butiki naman ay minumukbang ang bibig ng isa't isa. Patuloy lamang sila sa paglalakad at sinabi ni Ryder na ngayon ay nakagawa siya ng mabuti habang ang mga pangkat naman ng butiki ay nagluluksa sa pagkamatay ng kanilang miyembro ng pamilya. Habang nagpapaliwanag siya na kung makarating na nga sila sa kanilang pupuntahan ay hindi niya na ipinagpatuloy ang kanyang sinasabi dahil bigla na lang tumakbo si Mori at parang may pinupulot ito na kung ano at nang makita niya yon ay nagalit naman siya dahil hindi nakikinig ang maliit na bata sa kanya at pinapakalma niya na lang ang kanyang sarili. Pinuntahan niya naman agad si Mori at sinabi niya ito na ang lakas ng loob niyang hindi makinig sa kanyang pagsasalita. Maamo naman ang mukha ni Mori at mayroon itong hawak na parang isang gagamba na malaki at nang makita yun ni Ryder ay laking gulat niya naman dahil kinain ng batang maliit ang gagamba at bigla niya naman itong kinuha sa bibig ni Mori at sinasabihan niya itong iluwa niya ang kanyang kinakain ngayon. Hindi niya naman magawang makuha ang hayop na nasa bunganga ni Mori kaya naman nagpahinga muna siya saglit at bigla niyang sinigawan ng batang maliit na tanga daw ito dahil ang kanyang sinubukang kainin ay maaari siyang mamatay samantala si Mori naman ay parang nagmamaang-maangan pa at bigla niya na naman itong kinuha sa bibig ni Mori at nang makuha niya na ang kinain ng batang maliit ay ipinaliwanag niya naman na tignan niya ito ng mabuti dahil kapag ang kulay ng mga paa ng hayop ay malabughaw na katulad nito ay isa itong nakakalason ngunit maswerte siya dahil ang isang ito ay parang hindi naman nakakalason. Ipinaliwanag niya kay Mori ang iba't ibang uri ng mga nakakamatay na pagkain at kung ang ugat ng halaman ay namamaga at bilog o ito ay nag-iba ng kulay kapag binabantaan ay isa itong nakakalason at tinanong niya ang batang maliit na kung naiintindihan niya ba. Pagtapos maipaliwanag ni Ryder ang patungkol sa mga nakakalason na pagkain ay sa isip niya naman na ngayon ay wala nang magiging problema. Iyon ang nasa isip ng Ryder subalit, ginuhitan naman ni Mori ang kanyang motorsiklo gamit ang kanyang Crayola at habang patuloy sila sa paglalakad ay sinubukan namang hawakan ng batang maliit ang halaman na kumakain ng tao kaya naman sinigawan siya ng Ryder na huwag niyang hawakan yan. At sinabihan niya naman ito na huwag siyang lumundag sa putik subalit hindi naman nakinig si Mori sa kanya at lumundag pa rin ito sa putikan. Kaya naman ang ginawa niya ay pinaliguan niya ito at galit naman siya dahil sa kapulyohan ng batang maliit. Kinagabihan ay pagod naman si Ryder at nakahiga lamang ito sa lupa habang sinasabi niya na kung ano ba ang kanyang ginagawa. Lumingon naman siya sa batang maliit at nakita niya na malapit ito sa apoy at parang may ginuguhit ito sa papel gamit ang Crayola nito. Kaya naman ang ginawa niya ay gumapang siya patungo kay Mori at tinanong niya ito na kung ano ba ang kanyang iginuguhit ngayon. Ipinakita naman ng batang maliit ang kanyang iginuhit at tila ba ay ito'y nagpapakita ng silakbo ng damdamin sa kanyang obra maestra at ipinapaliwanag niya kay Ryder subalit hindi naman maintindihan ng Ryder ang kanyang ibig na sabihin.
May nakita namang pangalan na Mori si Ryder sa mga gamit ng maliit na bata at nagtataka lang siya na kung isa ba itong pangalan. Tinanong naman niya si Mori na kung ano ba ang itim na bagay na ito. Agad naman siyang itinuro ng batang maliit at gulat naman siya at kinumpirma niya na kung siya nga ba talaga ang itim na bagay na yan. Tinitigan naman ni Ryder ng napakatagal ang iginuhit ng batang maliit dahil ito ang kauna-unahang iginuhit siya ng isang tao. Napansin naman siya ng kaibigan niyang robot at sinabi nito sa kanya na parang nasa magandang mood siya ngayon. Nagmamaang-maangan naman ang Ryder at napasigaw siya na kung sino bang may sabi na masaya siya. Tiningnan naman ni Aya ang iginuhit ni Mori at sinabi niya na ang flat na bagay na nasa kanyang guhit ay nasisigurado niya naman na siya ito at hinusgahan niya ang drawing ni Mori at sinabi nito na magaling ang kanyang pag-oobserba subalit mayroon lang kulang at yun ay ang kakayahan sa paglalarawan kaya naman bibigyan niya ito ng 50 na puntos. Sinabihan naman ng nilalang na may 5 mata ang batang maliit na kailangan niyang iguhit ang Ryder na mas maganda. Sinabi naman ng kanyang kaibigan na si Aya na mahirap ang gumawa ng bagay mula sa wala subalit ang bagay na ito ay kailangan lamang nalagyan ng kaunting kinang. Kinaumagahan ay sinuri na kaagad ni Ryder ang kanyang compass upang malaman niya kung saan sila patungo. Nasa ibabaw siya ng mataas na parte ng lugar at sinabi niya kay Aya na kapag natapos nilang matawid ang burol na iyon ay hindi niya na ipinagpatuloy ang kanyang sinabi dahil nakita niya na naman ang pilyong bata na tumatakbo na naman palayo sa kanya at galit na naman siya dahil hindi nakikinig si Mori sa kanya at sinabihan niya pa ito na kung hindi siya magmamadali ay iiwan niya ito ngunit hindi niya na ipinagpatuloy ang kanyang sinabi dahil mayroon siyang kakaibang napansin at pagkakita niya ay mayroon siyang nakita na hayop na parang kinakausap si Mori at nang tiningnan niya ito ay napatanong naman siya sa kanyang sarili na kung isa ba itong mabangis na hayop. Bigla namang may lumitaw na malaking hayop sa harapan ni Mori at inatake siya nito at ang pag-atake ng halimaw sa kanya ay may kasamang apoy at dahil doon ay biglang nagliyab ang batang maliit at nang makita yun ng Ryder ay labis naman ang kanyang gulat at habang nagliliyab ang batang maliit ay tinutukan niya naman ng kanyang baril ang mga halimaw at tinanong niya ang mga ito na kung ano ba sa tingin nila ang ginagawa nila sabay baril niya sa mga ito ngunit hindi naman nataman ang mga ito at pinrotektahan ng malaking halimaw ang maliit na hayop at agad namang pinuntahan ng Ryder ang batang maliit at hawakan niya na sana si Mori kaso mas nagliyab pa ng todo ang apoy at dahil doon ay si Ryder ay wala ng pag-asang masagip ang bata kaya naman ang bata ay magiging abo na wala man lang bakas dahil sa lakas ng apoy. Subalit sa puntong yun ay ang balabal ng maliit na bata ay wumagayway at inapula nito ang apoy na kagaya ng isang tinatawag na magical cloak. Parang hinigop naman ng maliit na itim na bilog ang apoy at pagtapos nun ay nawala ang apoy na parang bula at wala man lang kagalos-galos ang maliit na bata. Nasa likod naman ang dalawang hayop at nasa unahan niya naman ang Ryder at si Aya. Nanlaki naman ang kanilang mga mata dahil sa gulat maliban na lang sa kaibigan ni Mori na masayang-masaya siya dahil ligtas siya. Kinumpirma naman ni Ryder na kung ayos lang ba siya at napaluhod na lamang siya dahil hindi niya inaasahan ang pangyayaring yun. Galit naman na lumingon si Ryder sa maliit na hayop at dahil sa galit niya ay tinutukan niya ito ng baril at minura niya ito habang si Aya naman ay tinatawag niya si Ryder. Hamarang naman ang malaking hayop at tila ba ay sinusubukan niyang protektahan ang maliit at galit din itong nagsasalita ngunit hindi naman maintindihan ang kanyang sinasabi at parang naiintindihan naman ito ni Ryder at kinumpirma niya na kung sinasabi niya bang nagpapanggap siya na isa siyang biktima pagtapos niyang sigaan ang batang maliit habang si Aya ay patuloy pa rin sa pagtawag kay Ryder ngunit hindi nakinig si Ryder sa kanya bagkus ay nagalit ito ng husto sa maliit na halimaw at tinanong niya ito na kung ang kanyang anak lang ba ang bata dito at minura niya pa ito dahil bata din ang hawak niya at dahil sa kanya daw ay muntikan na itong maging barbecue. Nagpapalitan na nga sila ng masasakit na salita at nag-aayaan na sila ng duelo at maya-maya pa ay may naramdaman sila at sinabi ni Aya na parang may kung anong nilalang na nasa ilalim nila. Lumabas ang dambuhala na parang bato na halimaw mula sa ilalim ng lupa at pinapalibutan sila nito at agad naman itong tumayo kina Ryder at Mori at pagkalabas nito ay umiilaw pa ang maraming mata nito na konektado sa bunganga nito. Napapamura na lamang si Ryder dahil ang dambuhalang halimaw na ito ay napakalaki. Napagdesisyonan niya naman na kailangan niya munang mailipat si Mori sa ligtas na lugar ngunit hindi na sila binigyan ng pagkakataon ng dambuhalang halimaw at papalapit na ang pag-atake nito sa kanila ngunit ang pag-atake na yun ay binatukan lang pala nito ang matanda na maliit na halimaw dahil sa pasaway ito. Hinimas naman ng dambuhalang halimaw ang maliit na halimaw at labis namang naguguluhan si Ryder kaya naman dahil sa gulong-gulo na siya ay napasigaw naman ito.
Bigla na lamang lumapit ang cute na hayop patungo kay Mori at nagtataka naman ito kung bakit ito lumapit sa kanya at bigla na lang inilabas ng batang hayop ang isang item at pagkakita ni Mori ay labis naman itong namangha at kaagad namang may kinukuha si Mori sa kanyang bag at ipinakita niya ang isang bagay sa batang halimaw at masayang masaya naman ito. Dahil sa saya nilang dalawa ay umikot sila kay Ryder at nagtataka namang nagagalit si Ryder kung bakit ba umiikot silang dalawa sa kanya. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay umalis na ang mga halimaw at nakasakay ang mga maliliit na halimaw sa likod ng dambuhalang halimaw habang nagpapaalam si Mori at ang kanyang kaibigan sa isa't isa. Napansin naman ni Ryder na hinahawakan ni Mori ang kanyang balabal at tinanong niya naman ito na kung alam niya bang malapit na siyang mamatay ngayong araw at nakaligtas lamang siya dahil sa kanyang suot na pulang balabal. Iyan ay parang isang tinatawag na magic cloak at pinawalang bisa lamang ang apoy at nawala at parang mayroon nitong magandang proteksyon at malamang ay kaya nitong maayos ang temperatura kaya naman kahit kailan ay hindi pa ito nakakaramdam ng init o lamig hanggang ngayon at sinabihan niya pa si Mori na magpasalamat siya kung sino man ang nagbigay nito sa kanya. Habang si Mori naman ay namamangha sa balabal na kanyang suot na nagniningning pa ang kanyang mga mata. Dahil sa saya niya ay bigla naman siyang umikot-ikot kay Ryder kaya naman naiirita na naman si Ryder. Kinagabihan ay nagsiga na sila at humihiga na silang dalawa at si Mori naman ay parang tulog na at mayroon namang iniisip si Ryder. Inaalala ni Ryder ang bata at bigla niyang tinawag si Aya at inutusan niya ito na ipakita niya ang datos ng mga tao. Ipinakita naman kaagad ni Aya sa kanya at ipinaliwanag nito na ito lamang ang datos na mayroon sila patungkol sa mga tao. Napasabi na lang si Ryder na sa tingin niya ang maliit na batang ito ay mayroon ding magulang, nagtataka naman si Aya pagkarinig niya ng salitang magulang at ipinaliwanag niya naman na hindi kagaya nila na nahahati, ang mga tao naman ay nagpaparami. Matagal na panahon na ang nakakalipas nang ang mga Panginoon ng daigdig ay umalis sandali patungo sa kalawakan at bumalik. Maraming mga anyo ng buhay ang isinilang sa ngayon at isa na dito ang hayop na may mataas na kasakiman at matinding karahasan at ito ay tinatawag na tao dahil gusto nilang paniwalaan na ang lahat ay sa kanila mula sa isang hibla ng damo na nasa kanilang paanan hanggang sa ibang mga tao at ang bilang nila ay unti-unti nang bumababa at naglalaho. Ayon pa kay Ryder na habang tinitingnan niya ang mga nangyayari ay parang ang makapangyarihan ay walang pakialam sa mga ito. Tinignan niya naman si Mori at nakita niya na mahimbing ang tulog nito at bigla niya naman itong nilapitan at hahawakan niya sana ito ngunit hinarang ni Mori ang kanyang daliri at hinawakan ito ng mahigpit kahit na ito ay tulog. Napangiti naman ang batang maliit kay Ryder kaya naman parang nahuhulog na ang loob nito sa batang maliit. Sinubukan niya naman itong pisilin sa pisngi subalit bigla na lamang tumalikod si Mori sa kanya at napangiti na lamang si Ryder. Sa kabilang eksena naman ay may isang nilalang na may kinakausap at sinabi niya na ang kagubatan na nasa kabahayan ay may naramdaman siyang buhay kaya naman siya maaaring magkamali at ayon pa sa kanya na dahil yun sa balabal kaya naman hahanapin niya ito sa kahit anong paraan at kahit ano pa ang mangyari. Habang masayang masaya naman si Ryder na tinitingnan si Mori at nakatingin rin si Aya kay Mori. Kinaumagahan ay nagising ang batang maliit sa isang pamilyar na lugar at ang lugar na ito ay ang burol na kanyang tinatambayan at agad naman siyang bumangon at pagkasuri nga ng lugar ay bigla naman siyang nagulat na may halong pagtataka dahil ang lugar na ito ay parang pamilyar sa kanya subalit isa lamang yung panaginip at pagkamulat niya ng kanyang mata ay nakasakay siya sa likuran ng motorsiklo ni Ryder at tinanong siya nito na kung gising na nga ba ito at agad namang iminungkahi ni Ryder na tignan niya ito. Ipinaliwanag naman ni Ryder na ang lugar na ito ay ang syudad. Nagsimula na sila agad na maglakad at naglibot sa lugar habang si Mori naman ay nakatingin lamang sa mga nakakamanghang struktura at habang naglalakad siya ay bigla naman silang natigilan dahil mayroong sumigaw na tila ba ay napapahanga ito kay Mori at dito nakyutan sila kay Mori at sinabi ng isa na napaka-cute nito. Kinamusta naman nila ang batang maliit at sinabihan nila ito na napakaliit niya at kaibig-ibig at tinanong pa nila ito na kung nasurpresa ba siya habang si Mori naman ay pinagpapawisan dahil sa mga ito. Bigla namang kinuha ni Ryder ang batang maliit at galit naman itong sinigaw na teka muna at tinanong niya ang mga ito na kung may alam ba sila kung magkano ito. Dahil kung gusto nilang makita ito ay kailangan nilang magbayad at pinaalis niya naman ang mga ito sa kanilang harapan. Tinignan naman ni Ryder ang maliit na bata at napabuntong hininga na lamang siya sabay sabi niya na mas namumukod tangi siya kaysa sa kanyang inaasahan. Sinabi naman ni Aya kay Mori na sikat na talaga ito.
Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay mayroon silang pinuntahan na isang lugar at marami ditong tao na nag-uusap at parabang isa itong kainan. Habang papasok si Ryder ay daladala niya naman ang cute na bata at tinanong naman siya ng isang nilalang na kung siya ba ang may-ari ng batang iyan at kung pwede niya ba itong hawakan. Hindi naman tumugon si Ryder at may nakapansin naman sa kanya at tinanong niya si Ryder na kung ano ba ang nangyayari. Ang nilalang na ito ay si Valentine. Umupo na sina Ryder at tinanong naman siya ni Valentine na kung ano ba ang kanyang motibo at kung bakit niya naisipan na magpalaki ng isang tao. Sagot naman ni Ryder na hindi ito isang pagkain kaya naman huwag siyang mag-isip ng kung anong kakaibang bagay. Napatawa naman si Valentine dahil sa panahon ngayon ay wala nang kumakain ng mga tao dahil daw salbahe lang ang gumagawa nito. Ipinakita naman ni Ryder ang simbolo na nakalagay sa sobre ni Mori at tinanong niya si Valentine na kung nakita niya ba ang simbolo na ito sa kung saan. Labis namang nagtataka si Valentine at sinabi niya ng pabulong kay Ryder na ang simbolo daw na ito ay para sa pagbabayad dahil nakita niya ito ng isang beses habang nasa negosasyon siya sa pagbebenta at malamang ay nasa syudad ito. Nagtatakang tanong naman ni Ryder na kung dito ba nakatira ang mga ito. Sagot naman ni Valentine na tama ang kanyang sinabi at itinuro niya naman si Mori sabay sabi niya na ang isang ito ay mayroong itim na buhok at ang taong kanyang pinagbentahan ay mayroon ding itim na buhok. Tinanong naman siya ng Ryder na kung bakit sila pumunta dito, sagot naman ni Valentine na mayroong rason patungkol doon. Sinabi naman ni Ryder na gusto niya ng matutuluyan at ng power bars at ang solar charging port. Pagkarinig ni Valentine ay hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa at sinabi niya na ang lahat ng kanyang binanggit ay nagkakahalaga ng 50. Labis namang nagalit si Ryder at sinigaw niya na huwag niyang taasan ng presyo sa kanya dahil 35 ay sapat na. Nagalit na rin si Valentine at tinanong niya ito na kung ano ba ang kanyang sinasabi dahil wala niyang kabuluhan at alam niya ba na ang mga presyo ngayon ay nagsisitaasan na at kung ano na lang ang natitira sa kanila para mabuhay. Samantala ang mga nilalang naman sa kanilang likuran ay napapasabi na lang na nandyan na naman ulit ang Ryder na nagtatawad na tila ba ay suki na sa pagtawad si Ryder dahil kilalang kilala nila ito. Galit na galit namang sinabi ni Ryder na kung sa tingin niya ba ay magagawa niya ulit na lokohin siya dahil noong nakaraan ay naging mabait pa ito sa kanya, samantala si Mori naman ay balak niyang hawakan si Aya. Tugon naman ni Valentine sa kanya na gagawin niya na lang na 42 at hindi na niya bababaan ang presyo mula dito. Maya-maya pa ay hinalungkat ni Ryder ang kanyang bag at nagbabaka sakaling mayroon siyang maibibenta habang pinagtatawanan sila ng mga nilalang sa paligid nila. Iminungkahi naman ni Aya na mayroon pa siyang baterya na 72% at tinanong niya kung pwede niya bang ibenta ang kanyang baterya. Sinabi naman ni Ryder sa kanya na huwag niya nang gawin yan. Ipinakita naman ni Aya ang isang papel at tinanong niya si Ryder na kung pwede ba nilang ibenta ito. Tinanong naman siya ng Ryder na kung ang ibig niya bang sabihin ay magutom sila hanggang mamatay dahil hindi nila magagawang ibenta yan. May bigla naman silang nakita at ang item na ito ay ang binigay ng kaibigang halimaw ni Mori at agad niya naman ipinakita ito kay Valentine at tinanong niya na kung magkano ba ang presyo ng isang ito. Masayang sinuri naman ni Valentine ang item at sinabi niya na ang isang ito ay tinatawag na Thomas Stone at tinanong naman siya ni Ryder na kung ano ba ang bagay na iyan at tinanong siya ni Valentine na kung hindi niya ba alam sabay tapo niya ng Thomas Stone at nabasag ito. Pagkakita ni Mori ng nabasag niyang item na ibinigay sa kanya ng kanyang kaibigan ay bigla naman siyang nagalit at nagpupumiglas na makawala kay Ryder dahil galit na galit ito habang pinipigilan siya ni Ryder at sinabi naman ni Valentine na tignan nila ang Thomas Stone. Pagkatingin nila ay nanginginig naman ang bato at nang walang ano-ano'y bigla na lang itong bumalik sa dati nitong itsura na tila ba ay walang nangyari. Manghang-mangha naman sina Ryder at Mori sa kanilang nakikita dahil naibalik nito ang dati nitong anyo habang ipinapaliwanag ni Valentine na may kakayahan nitong ayusin ang sarili nito ay dahil nasisinagan nito ng araw ay lumiliwanag ito sa gabi. Sabik naman si Ryder na tinanong si Valentine na kung mahal ba ang bagay na ito at dahil sa kasab-ika niya ay hinigpitan niya naman ang pagkakahawak niya kay Mori habang si Mori naman ay pilit kumakawala sa pagkakahawak sa kanya. Tugon naman ni Valentine na nitong nakaraan lang ay mas naging sikat na ito kaya naman wala na itong halaga ngayon. Nadismaya naman si Ryder at agad niyang ibinalik ang Thomas Stone kay Mori at hindi naman nagawang masalo ni Mori kaya naman gamulong ito papalayo sa kanya.
Pagkagulong nito ay gumapang naman si Mori upang kunin ang Thomas Stone subalit tuloy-tuloy lamang ito sa paggulong kaya naman tumakbo na siya upang maabyute niya ito at sa puntong kukunin niya na sana ang bato ay mayroon namang itim na kamay ang humawak dito at nagtataka naman si Mori dahil dun at kaagad niya itong tiningnan at pagkatingin niya ay nakita niya ang kakaibang nilalang na maraming kamay na nakasuot ng balabal. Napasabi na lang ang nilalang na ito pagkakita niya kay Mori na napaka-cute daw na bata ni Mori at hahawakan niya sana ang batang maliit ngunit dahil sa takot ni Mori ay tumakbo ito ng mabilis subalit bigla siyang hinawakan ng nilalang na maraming kamay sa kanyang balabal at hinigop niya ito patungo sa kanyang tiyan na tila ba ay ginamitan niya ito ng isang mahika habang si Mori naman ay walang magawa at pagkapasok niya sa tiyan ng nilalang na ito ay tiningnan pa siya ng nilalang at tuluyan na nga siyang sinaraduhan ng pangit na mukhang pusit na nilalang. Pagkatapos nun ay nagmasid naman ang pangit na alien na ito sa paligid at sinigurado niya na walang nakakita. Samantala si Mori naman ay nasa loob ng isang madilim na silid at sinubukan niyang lumabas ngunit hindi siya makalabas at lumikha naman siya ng ingay at mas nilakasan niya pa ang kanyang ginagawang ingay dahil sa takot niya. Habang nagsasalita si Valentine ay hinahanap naman ni Ryder kung nasaan na si Mori at napapatanong na lang siya na kung saan na ba napunta ang maliit na batang iyon at tinawag niya ang pangalan ni Mori. May napansin naman siya at bigla siyang lumingon sa isang kainahinalang nilalang na papalabas ng silid at nagkatinginan sila ng mata sa mata bago ito lumabas at nakutubo naman si Ryder dahil dun at bigla niyang hinabol ito at inutusan niya itong huminto siya at tuloy-tuloy namang naglakad ang pangit na nilalang at dumaan sila sa kumpol ng mga tao at inutusan niya itong muli na huminto siya at nang malapit niya nang maabot ang pangit na mukhang pusit na nilalang ay bigla na lang itong tumalon pa ibaba at nagtataka naman si Ryder dahil sa ikinikilos nito at tiningnan na naman siya muli ng pangit na mukhang pusit na nilalang. Nagawa namang masuri ni Aya ang pangit na nilalang at inulat niya agad kay Ryder na nakadetect siya ng nabubuhay na mayroong temperatura na 36.8 degrees Celsius sa bulsa ng nilalang na iyon at nang marinig yun ni Ryder ay napasigaw na lang siya na minumura ang nilalang na kanyang hinahabol. Sinabi naman ni Ryder sa kay Aya na kailangan niyang mahabol yun at mahuli ito kaya naman inutusan niya si Aya na pumunta siya sa itaas upang masuri ang buong lugar. Agaran niya namang hinabol ang nilalang na parang pusit at mas binilisan niya pa ang kanyang pagtakbo. Samantala nasa itaas na si Aya at nagsimula siyang suriin ang buong bayan at sinusuri niya ito maging sa kahit anong sulok hanggang sa maliit na detalye nito ay hindi nakakaligtas sa kanya at bigla siyang nagulat kay Ryder na 14 daw ang posibleng ruta ng kanyang hinahabol. Habang sinusundan niya ang kanilang kalaban ay base sa bilis nito at direksyon ay parang dadaan ito sa ruta na ikalawa. Habang tinatahak niya ang ikalawang ruta na posibleng daanan ng kalaban ay itinuturo naman ni Aya sa kanya ang mas malapit na daan upang madali niyang mahabol ang kalaban na mukhang pusit. Dumaan ang kalaban sa mga naglalakbay na mga nilalang na may daladalang mga sisidlan habang patuloy lamang sa paghahabol si Ryder. Iminungkahi ni Aya sa kanya na lumipat siya sa tulay na malapit sa kanya sa bandang kaliwa niya at sa kabilang banda naman ay may nilalang na naglalakad dala-dala ang kanyang obra maestra na ginawa ng halos kalahating taon at ang materyal na kanyang nilagay dito ay buhangin at inisa-isa niya pa ito. Bigla na lamang nawasak ang kanyang pinaghirapan ng kalahating taon dahil dinaanan lamang ito ni Ryder dahil nagmamadali ito at tumulo na lamang ang luha ng nilalang na ito habang pinagmamasdan ang kanyang obra maestra na nawasak. Patuloy pa ring sinusundan ni Aya ang kilos ng kalaban na mukhang pusit at sinabi niya kay Ryder na lumihis ng landas ang kanyang kalaban at ngayon ay tutumbukin na nito ang ruta na pang-11. Natigilan ang mukhang pusit na kalaban kaya naman nabunggo sa loob si Mori at may bigla naman siyang napansin. At dito malapit na si Ryder sa itinurong ruta na mahuhuli ang kanyang kalaban at nakita niya na ang landas at pagkalampas niya dito at pagkatingin sa lugar ay napakataas nito kaya naman napatanong siya na kung seryoso ba si Aya sa kanyang hula at sinuri naman ni Aya ang kalaban at agad niyang inutusan si Ryder na ngayon na at agaran namang tumalon mula sa napakataas na bangin at ginamit niya ang kanyang paa upang mapabagal ang kanyang impact sa lupa at napansin naman agad ng kanyang kalaban na papalapit na ito sa kanya kaya naman binilisan pang maglakad ng kalaban upang hindi siya maabyute nito subalit biglang lumitaw ang motorsiklo ni Ryder mula sa kanyang itaas at hinaranggan nito ang kanyang daan at na-corner na siya. Tinanong naman siya ng mukhang pusit na nilalang na kung sino ba siya at kung bakit niya siya hinahabol. Hindi naman sinagot ni Ryder ang katanungan ng kanyang kalaban bagkus ay tinanong niya si Mori na kung nandyan ba siya at iminungkahi niya na sumagot siya kapag narinig niya siya.
Narinig naman ni Mori ang sigaw ni Ryder at tinakpa naman ng kalaban ang kanyang tiyan, ngunit mayroong lumalabas na kaunting boses sa loob at iniska naman agad ni Aya ang boses na nanggaling sa loob ng kalaban at agad niyang sinabi na 78% na si Mori nga ang nasa loob nito at bigla namang inutusan ni Ryder ang kalaban na ibalik niya sa kanya ang kanyang tao. Nagmamaang-maangan pa ang kalaban at tinanong niya si Ryder na kung ano ba ang kanyang ibig na sabihin. Galit na galit namang sinabi ni Ryder na huwag na siyang magmaang-maangan pa dahil mayroong maliit na tao ang nasa kanyang bulsa. Patuloy pa rin sa pagmamaang-maangan ng kalaban na mukhang pusit na ito at sinabi niya na hindi niya alam kung ano ang ibig niyang sabihin at dagdag niya na ito ang isang bagay na matagal niya nang pinapalaki at tinanong niya si Ryder na kung bakit niya ba hinahanap ang kanyang pinapalaki sa kanya. Habang sinusuri ni Aya ang loob ng katawan ng kalaban ay sinabi niya naman na mas tumataas ang takot ni Mori sa loob nito kaya naman pagkarinig ni Ryder ay galit na ito. Dahil sa galit niya ay agad niyang ipinalabas ang kanyang armas at tinutukan ang kanyang kalaban sabay sabi niya na huwag na siyang magsalita ng walang kabuluhan at ilabas niyo na lamang ang tao na maliit sa kanyang bulsa. Sinabi naman ng kanyang kalaban na mukhang pusit na hindi maaari dahil masyado itong cute kaya naman palalakihin niya ito. Pagkarinig ni Ryder ay minura niya naman ang kanyang kalaban at tinanong siya nito na kung siya na ba si Ryder dahil siya daw ay isang sikat dahil isa siyang tulisan na simple lamang mag-isip na mayroong ilegal na gawain. Tinutukan naman siya ng baril ni Ryder at tinanong siya ng kanyang kalaban na kung paano niya palalakihin ang isang tao kung isa siyang delikadong tao at dagdag niya pa na kaya niyang palakihin ang batang ito na mayroong pagmamahal at kinumpirme niya na kung inaalagaan niya ang batang ito dahil gusto niya rin ito at kung paano ba siya naiiba sa kanya. Sinabi naman ni Ryder na kung malakas ang kanyang paniniwala sa kanyang sarili ay tanungin na lang nila si Mori na kung kay sino ba siya sasama. Natigilan naman ang mukhang pusit na nilalang na ito at sinabi niya na hindi na yun importante. Iginalaw naman ni Ryder ang kanyang baril at nagulat naman si Aya dahil dun. Habang kumukuha siya ng bala ay sinasabi naman ng kanyang kalaban na ang magpaputok ng baril sa bayan ay ilalagay siya sa listahan ng wanted at tinanong niya ito na kung alam niya ba ang patungkol dun. Nang matapos ng ilagay ni Ryder ang bala sa kanyang baril ay ibinalik niya naman ang sinabi ng kanyang kalaban na hindi na ito importante. Samantala si Mori naman ay pinipilit niyang lumabas at lumilikas siya ng ingay para marinig sa labas ngunit kahit na paulit-ulit ang kanyang ingay na ginawa ay hindi pa rin siya makalabas. Dahil dun ay nakaramdam naman ng takot ang bata dahil parang walang paraan upang makalabas siya sa madilim at maliit na espasyo dito. Subalit may isa namang kumausap sa kanya mula sa kadiliman at ito ay ang laruan na ibinigay sa kanya ng kanyang ina. Sinabi naman ng laruan niya na nagsasalita na pinaalalahanan siya nito na huwag niyang kalimutan na gumamit ng banyo kapag matutulog na siya at dahil dun ay mayroon namang naisip si Mori. Sa kabilang banda naman ay sinabi ng kanilang kalaban na magiging mas mabait na siya kaya naman sa kanya ang ulo ng bata at sa kanya naman ang katawan. Seryoso naman ang mukha ni Ryder at ang natitira niya ang enerhiya ay 63% kaya naman ayon sa kanya na sapat na ito upang pasabugin ang ulo ng kanyang kalaban at naisip niya na kung ang bulsa ng kanyang kalaban ay isang muscle ay mapipwersa ito bago pa man makatama ang kanyang bala at mamamatay si Mori sa loob nito dahil hindi niya naman nasisigurado na kung magagawa ngang protektahan ng balabal si Mori. Napamura na lamang si Ryder sa kanyang isipan dahil kung sana ay magagawa niya lang mailabas si Mori ay wala sanang magiging problema. Tinanong naman siya ng kanyang kalaban na kung nakikinig ba siya sa kanya at sinabihan niya naman ito na ang lakas ng loob niyang hindi siya pansinin at magsasalita pa sana siya ngunit bigla siyang natigilan dahil mayroon siyang napansin at pagkatingin niya sa kanyang paanan ay basa ito kaya naman laking gulat niya at pagkatingin niya sa kanyang bulsa ay umiihi na pala si Mori sa loob niya kaya naman napasigaw ang nilalang na mukhang pusit. Napangiti na lamang si Ryder pagkakita niya na natataranta ang kanyang kalaban at bigla na lamang lumabas si Mori mula sa bulsa nito at wala pang salawal na suot ang bida nating cute. Paulit-ulit namang sinasabi ng nilalang na mukhang pusit na napakarumi at nakakadiri ang ginawa sa kanya. Tiningnan niya naman si Mori na tumatakbo na walang suot na short at sinabi niya na ang lakas ng loob niyang umihi sa loob ng kanyang bulsa at aatakihin niya sana ito subalit bigla na lamang naputol ang kanyang braso dahil sa pag-atake na ginawa ni Ryder sa kanya. Dahil doon ay napasigaw naman ang mukhang pusit na nilalang at nagkalat ang kanyang mga hiyas at mga alahas. Dahil sa pagpulot niya ng kanyang mga alahas na hindi niya naman napansin na papalapit na pala si Ryder sa kanya at pagkalingon niya ay tinutukan siya ng baril ni Ryder sa mata.
Sinabihan naman siya nito na makinig siyang mabuti na kung hahawakan niya pa muli ang batang ito ng isang beses pa ng kanyang maruming mga kamay ay gagapang siya na parang ahas dahil uubusin niya ang kanyang bawat kamay. Bigla namang napalingon si Ryder dahil sinabi ni Aya na parang ang kanyang pagpaputok ng baril ay masyadong malakas kaya naman narinig ng iba at inutusan niya naman ng kanyang kaibigan na robot na umalis na sila at kaagad namang sinuutan ni Ryder ng short ang batang makulit at pinaharurot ng napakabilis ang kanyang motorsiklo habang si Mori naman ay nakakapit ng mahigpit sa unahang bahagi ni Ryder at napapabuntong hininga na lamang si Ryder at bigla itong ngumiti at napatawa dahil sa pangyayaring yun at nagtataka naman si Mori kung bakit nagkakaganito ang lalaking lima ang mata. Masayang-masaya naman na nagkwento si Ryder at tinanong niya ito na kung nakita niya ba kanina ang itsura ng kanilang kalaban kung gaano ito natataranta at napapasigaw na nakakadiri ito. Napasabi na lang si Aya kay Mori na napakahusay ng kanyang ginawa at binati naman siya ni Ryder na mahusay din ang kanyang ginawa. Nagsalita din ang kanyang laruan at sinabi nito sa kanya na proud daw ito sa kanya at nagniningning naman ang mga mata ni Mori pagkarinig niya ng pagbati sa kanya ng tatlo at dahil sa saya na nararamdaman ni Mori ay umakyat naman ito sa ulo ni Ryder kaya naman nagulat ito at tinanong naman siya ni Aya na kung saang direksyon na sila pupunta ngayon. Sinabi naman ni Ryder na dahil ito ang sitwasyon nila ngayon ay ito ang pinakamadaling ruta at agad niyang sinabi na tumungo na sila ngayon sa lugar na tinatawag na Whale's Cradle habang si Mori naman ay hinahawakan niya ang dalawang sungay ni Ryder. Habang tumatakbo ang kanilang motorsiklo ay umaakyat naman sa kanyang ulo si Mori kaya naman galit na naman itong inutusan si Mori na huwag siyang umakyat pa sa mas mataas at iminungkahi naman ni Aya sa kanila na huwag silang malikot habang siya ay nagmamaneho. Makalipas lamang ang ilang araw ay narating na nila ang lugar at nagsimula silang akyatin ang batong bundok at nang makaakyat na sila ay namangha naman si Mori sa tanawin dito at napapanganga na lamang ito at napapatakbo dahil sa lapad ng lugar dito. Sa kanilang paglalakad ay may nadadaanan silang mga bulaklak at tumatawid din sila sa tulay na puno at dumaan din sila sa isang silid na may bentana na may mga ugat na ng mga puno. Kinagabihan ay nagluluto sila ng kanilang kakainin. Makalipas ang ilang araw ay sinusubukan nilang magtago sa bato dahil may mga nilalang na malalaki ang dumadaan at kinakailangan nilang hindi sila makita upang makaiwas sa gulo. Makalipas ang ilang araw ay nandito naman sila sa isang lugar na madilim at ginamit ni Ryder ang maliwanag niyang flashlight at labis namang natakot si Mori sa kanyang nakita. Nawala naman ng malay si Ryder dahil mayroong umatake sa kanya ngunit nagawa namang makatakas ni Mori at hingal na hingal ito. Natapos namang ma-charge ni Aya ang flashlight at nagpatuloy na silang muli sa paglalakad at habang bumababa sila sa napakataas na hagdan at may nakasulat pa sa pader na no war o walang digmaan at sa ilalim ng hagdan ay mayroon namang tubig na malinaw. May nakita namang kahoy si Aya at ibinigay niya ito kay Ryder at pinasakay niya ang batang makulat dito. Sa kanilang paglalakbay ay may nakita silang maraming umiilaw na pula ang mata kaya naman bigla silang tumakbo dahil hinabol sila ng mga ito. Makalipas ang ilang araw ay hinahawakan ni Mori ang isang Crayola at tila ba ay may pinapanood silang dalawa at dito ginuhitan pala ni Mori ang mukha ni Ryder ng kulay berdeng Crayola. Kinagabihan ay nagpatuloy na sila sa paglalakbay at nakasakay na sila sa motorsiklo at binabaybay nila ang daan na may Aurora Borealis habang si Mori naman ay may biglang napansin at pagkatingala niya ay nakita niya ang naglalakihang mga balyena na lumilipad sa kalangitan at napakarami ng mga ito kaya naman napapanganga na lamang siya dahil ngayon lang siya nakakita nito. Nakita niya naman ang maliit na balyena kasama ang nanay nito at napapaabot na lamang siya sa kalangitan dahil sa kanyang nasasaksihan. Samantala si Ryder naman ay napapangiti na makita ang batang makulit na masaya. Bigla namang inactivate ni Aya ang autonomous driving mode at kusa nang umaandar ang motorsiklo kahit na hindi pa hawakan ni Ryder ito at ang ginawa niya ay itinaas niya si Mori upang maging mas malapit ito sa kalangitan at napapaabot na lamang si Mori sa kalangitan habang ito ay namamangha na nakikita ang dambuhalang balyena sa kanilang itaas at nagawa namang bumaba ng maliit na balyena at hinawakan niya ang kamay ni Mori at labis namang namamangha ang batang bida na makulit. Tuloy-tuloy lamang sila sa paglalakbay kasabay ang mga balyena. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay nakatulog na si Mori at pagkadilat niya ay nakita niyang nakayakap siya sa kanyang ina at tinatawag siya nitong My Round 1 at panaginip lang pala yun ng ating bida at bigla siyang nagising sa totoong mundo at pagkagising niya ay dilat naman ang kanyang mata at nakita niya si Ryder na tinanong siya nito na kung gising na ba siya. Sinisi naman ni Ryder si Aya dahil daw sa kanya ay nagising si Mori.
Sinabi naman ni Aya na nag-iingat siya sa pagmamaneho at ayon sa kanya na kung hindi niya gusto ang pamamaraan ng pagmamaneho niya ay siya na mismo ang magmaneho. Pinuri naman ni Ryder si Aya at sinabi nito na ang autonomous driving mode niya daw ay napakaganda. Kinumpirma naman ni Aya sa kanya na kung wala ba siyang kayang gawin kapag wala siya. Pag-alit namang sinabi ni Ryder sa kanya na siya ang gumawa sa kanya habang si Mori naman ay namumula pa rin ang kanyang pisngi dahil napanaginipan niya ang kanyang ina. Tumigil naman sila sa nagyayelong kabundukan na ito at napapasabi na lang si Ryder na wala pa ring pinagbago ang lugar na ito. Kinumpirma naman ni Aya na kung tahimik ba silang maglalakad sa lugar na ito. Tugon naman ni Ryder na nakita niya na kumikilos ang mga ito kung gabi kaya naman kung madyay gising nila ang mga halimaw at babaliin ang kanilang mga paa ay natitiyak niya naman na matatagalan sila dito. Tinawag naman ni Ryder si Mori at sinabihan niya ito na may ipapakita siya sa kanya na kamanghamanghang bagay at dito binalutan ni Ryder si Mori ng napakakapal na jacket at nagtatakang tanong naman ni Aya kay Mori na kung hindi ba siya masyadong maraming suot dahil mayroon naman siyang balabal na nagpoprotekta sa kanya. Tugon naman ni Ryder na hindi niya alam kung ano ang mangyayari bukod pa dyan ay magandang ideya rin na gagawin siyang bola at pagugulungin. Tugon naman ni Aya na abuso na ang kanyang ginagawa. Parang ayaw pa ni Mori na magsuot nito kaya naman sinabihan siya ni Ryder na ngayon lang ito habang si Aya naman ay mayroong napansin mula sa malayo at nang sinuri niya ito at bigla niyang tinawag si Ryder upang sabihin sa kanya na mayroon siyang nararamdaman na paparating sa kanilang lokasyon ng mabilis. Nagtatakang tanong naman ni Ryder na kung isa ba itong hunter na ipinadala ng bayan dahil sa kanyang pagpapaputok ng baril nakaraan at tinanong niya ito na kung ilan ba ang bilis nito. Sagot naman ni Aya na ang bilis ng paparating sa kanilang lokasyon ay nasa 491.52 km per ora. Labis namang nagtataka si Ryder dahil sa kanyang narinig dahil hindi biro ang bilis nito kaya naman nakaramdam siya ng hindi maganda sa mangyayari at sinabihan niya si Aya na mayroon siyang nararamdaman na kakaiba kaya naman iibahin na nila ang kanilang plano at sumakay na muna sila sa motorsiklo. Bigla namang sumakay si Ryder at pinaharurot niya ang kanyang motorsiklo at habang tumatakbo ng mabilis ang kanilang motorsiklo ay inuulat naman ni Aya ang patungkol sa layo ng humahabol sa kanila at palapit na nga ito ng palapit sa kanila at ngayon ay 53 na segundo na lamang ang layo nito sa kanila. Tinitingnan naman ito ni Mori kung anong klaseng nilalang ba ang humahabol sa kanila at unti-unti na nga itong papalapit sa kanila at napasabi na lang si Aya na natatanaw niya na ito. Kaagad namang tumigil si Ryder at bigla niyang tinutukan ng kanyang baril ang humahabol sa kanila at agad niya naman itong inasinta at dahil sa bilis ng pangyayari bigla na lamang nagulat si Ryder dahil nakita niya na linamon lamang ang kanyang pag-atake gamit ang black hole na maliit na humahabol sa kanila at dahil sa ginawa niya ang pag-atake ay kumalat naman ang mga nyebe sa paligid at inaabangan nila na lumabas ang nilalang na humahabol sa kanila. At dito unti-unti nang nagpapakita kung sino ang humahabol sa kanila at dito ang humahabol sa kanila ay nakabalaban na puti at mahaba ang buhok na nakasombrero. Nanlaki naman ang mata ni Mori pagkakita niya ng humahabol sa kanila. Labis namang nagtataka si Ryder dahil ayon sa kanya na wala pa siyang narinig na ang isang hunter ay kayang magawang magamit ang isang black hole at galit naman siya dahil dun at nag-hired pa daw ang bayan na katulad ng nilalang na ito dahil lamang sa pagpapaputok niya sa bayan. Nakatingin lamang ang nilalang na nakasombrero sa kanila habang si Mori ay nagtatago gamit ang braso ni Ryder. Tinitingnan lamang sila ng nilalang na ito at wala naman siyang ginagawa. Tinanong naman ni Ryder si Aya na kung ilan ba ang porsyento ng kanyang pagkapanalo kung ibubuhos niya ang lahat ng kanyang lakas at agad naman na sumagot si Aya na 16% lamang. Pagkarinig niya ay hindi naman siya makapaniwala dahil iyon lang talaga ang kanyang kakayahan. Sinabi naman ni Aya na mayroon namang 7% na error in kaso na mayroong natural na sakuna. Pagkarinig ni Ryder ay naisip niya na ang probabilidad ni Aya ay palaging tama kaya naman ay ang kanyang kalaban ay napakalakas. Napagdesisyonan niya naman na iiwasan niya ang makipaglaban sa malapitan kaya naman tinutukan niya na naman ito ng kanyang baril at sinigaw niya na wala na siyang pagpipilian pa habang si Mori naman ay nakakapit lamang na parang butiki kay Ryder at bigla niyang pinakawalan ng kanyang pag-atake patungo sa isang bundok na puno ng nyebe at humarurot siya ng takbo gamit ang kanyang motorsiklo habang ang kanyang kalaban naman ay malayo na sa kanila at sinigaw niya naman kay Aya na ngayon ay bitawan na nito ang limiter at agad namang sumunod si Aya at na-access niya na ang overclock mode kaya naman nagbabalay
nila ito at bigla namang bumaga ang kanyang exhaust dahil sa pag-release nito ng limiter at mas bumilis na nga ang kanilang pagpatakbo ng motorsiklo at binalaan naman sila ni Aya na mag-ingat sila sa pinsala dahil sa impact at agad namang naghanda ng isang pag-atake si Ryder gamit ang kanyang baril at binaril niya rin ang isang bundok na puno ng nyebe at nagsikalasan ang mga nyebe na nakabalot dito kaya naman napapasabi na lang si Ryder na mahusay ito dahil gumagana ang kanyang ginawa at sinabi niya pa kay Aya na kung mas bibilisan pa nila sa maximum output at full speed ay magagawa nilang makapunta sa tulay kahit papaano. Nanlaki naman ang mga mata ng bida nating cute dahil nakita niya mula sa kanilang likuran ang nagsilaglaga na malalaking tipak ng nyebe at hinahabol sila nito dahil isa itong avalanche at dahil sa bilis rin ng pagbaba ng mga nyebe ay malapit na silang abutan kaya naman mas binilisan pa ni Ryder ang kanyang pagmamaneho habang si Mori naman ay napapataas ng kanyang kamay dahil sa bilis ng pagpapatakbo ng motorsiklo. Nang malapit na nga sila sa kanilang gustong puntahan ay iminungkahi naman na pasigaw ni Ryder kay Mori na humawak siyang mabuti habang si Mori naman ay nakanganga na lamang habang nakapikit dahil sa bilis ng takbo ng motorsiklo. Nakikita naman nila ang tulay na gusto nilang puntahan at nagulat naman si Ryder dahil nakasunod pa rin sa kanila ang kakaibang nilalang at tinutukan niya naman agad ito ng baril habang nagpapatakbo ng motorsiklo at bigla niya namang binaril ang humahabol sa kanila. Hindi naman umilag ang kanilang kalaban sa pag-atake sa kanya at hinigop niya lamang ito gamit ang kanyang maliit na black hole at nabura lamang ang pag-atake na ginawa ni Ryder nang wala man lang bakas. Nang nasa tulay na sila ay tinutukan naman ng Ryder ang kalaban at bago niya paputukin ang kanyang baril ay sa isip-isip niya naman na hindi niya alam kung bakit pero ang humahabol daw sa kanila ay walang intensyong atakihin sila at ayon pa sa kanya na kung makakalagpas sana sila sa tulay ng tuloy-tuloy kagaya nito ay mabuti sana subalit nanlaki naman ang kanyang mata habang may nahuhulog na snowflake sa kanyang harapan dahil ang kanyang kalaban ay nakatungtong na sa kanyang motorsiklo nang hindi niya man lang namalayan dahil sa kakaisip niya ng pagbabaka sakali niya. Agara naman siyang sinakal ng kanyang kalaban at dahil sa higpit ng pagkakasakal ng kalaban sa kanya ay hindi niya na nagawang makapalagpa at bigla niya namang ipinalabas ang kanyang baril at pagkaatake niya ay hinigop lamang ito ng maliit na black hole ng kanyang kalaban. Hinawakan naman ng kalaban ang kanyang braso at diniinan pa nito ang pagkakasakal sa kanya at binaling naman ng kanyang kalaban ang pansin nito kay Mori at parang kukunin niya ito habang si Mori naman ay takot na pinagmamasdan na papalapit ang kamay ng kalaban sa kanya. Nagulat naman bigla ang kalaban dahil kumawala si Ryder mula sa kanyang pagkakasakal at bigla niya naman agad kinuha si Mori at tinakas niya ito habang ang kalaban naman ay wala man lang magawa dahil sa bilis din gumalaw ni Ryder. Habang tuloy-tuloy sa pag-andar ang motorsiklo ay bigla na lamang tumalon si Ryder sa ibaba ng tulay at habang papababa siya ay sinabi niya naman sa kanyang kalaban na hindi siya pamilyar sa lugar na ito at tinanong niya na kung tama ba ang kanyang sinabi. Habang nahuhulog si Ryder sa tulay ay nakamasid lamang ang kanilang kalaban at bigla na lamang may napansin ito na siyang ikinagulat niya dahil mayroong malaking balyena ang lumitaw mula sa ilalim ng tulay at papataas na ito habang sina Ryder ay nakakapit sa palikpik ng dambuhalang balyena. Wala man lang ginagawa ang kalaban at binabalik na rin ni Aya ang motorsiklo at nagkatinginan sina Mori at ang kalaban ng mata sa mata habang papalayo ito. Nakasakay sila sa mga naglalakbay na mga balyena patungo sa mataas na lugar. Makalipas ang ilang oras ay sinusubukang buksan ni Ryder ang kanyang mata at nakaabang sina Mori at Aya sa kanyang paggising. Nang makamulat na siya ay napatanong naman siya na kung nahimete ba siya. Ipinaliwanag naman ni Aya sa kanya na malamang ay kinyo lang siya sa hangin dahil sa biglaang pagtaas ng altitude. Tinanong naman ni Ryder na kung kamusta naman ba si Mori. Tugon naman ni Aya sa kanya na ayos naman si Mori. Habang sila ay nakasakay sa likod ng dambuhalang balyena ay pinuri naman ni Aya si Ryder dahil magandang strategiya daw na ginaisen niya ang natutulog na balyena. Tinanong naman siya ni Ryder na kung nasaan na nga ba sila ngayon. Pagkatingin ni Ryder sa bandaran ay nakita niya ang malaking black hole sa gitna ng mga bundok at tugon naman ni Aya sa kanyang katanungan na nandito na sila ngayon sa city o syudad. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay bumaba na sila at pinagmasdan nilang umalis ang mga dambuhalang balyena. Kinumpirma naman ni Ryder na kung tatanggo na ba sila agad sa entrance. Kinumpirma rin ni Aya sa kanya na kung tatanggo ba sila sa entrance na ganyan ang kanyang itsura dahil hindi pa nila alam na kung ang warrant ba ay nakarating na dito sa syudad subalit iminungkahi niya naman na mas mabuti nang itago niya muna ang kanyang pagkakakilanlan. Sumang-ayon naman si Ryder sa iminungkahi ni Aya sa kanya at sinabi niya na magpalit sila kahit man lang ng kanilang damit o kaya naman ay hairstyle.
Inayos naman ni Ryder ang kanyang buhok at ito na ang kinalabasan na parang emo. Because tonight will be the night. Kaagad niya namang inaya si Mori na umalis na sila at nang tinignan naman siya ni Mori ay wala naman siyang kaedi-ideya kung sino ba ang taong ito at tila ba ay nalimutan niya kung sino ito dahil kakaiba na ang itsura nito. Bigla namang lumingon-lingon si Mori na parang hinahanap niya si Ryder at napapatanong na lamang si Ryder na kung ano ba ang nangyayari sa kanya. Bigla niya namang kinuha si Mori at tinanong niya ito na kung ano ba ang kanyang ginagawa at nagpakilala siya na siya si Ryder. Ipinaliwanag naman ni Aya sa kanya na parang hindi siya nakilala ni Mori dahil nag-iba ang kanyang buhok at pagkarinig ni Ryder ay tinanong niya naman na kung ano ba ang kanyang kailangang gawin. Nag-isip naman ng ideya si Aya at makalipas lamang ang ilang minuto ay nasa ulo na siya ni Mori na mayroong balabal na pula at si Mori naman ay nasa ulo rin ni Ryder na nakatangtong. Pinuntahan na nila ang entrance ng syudad at nagrereklamo naman si Ryder dahil idinuduyan ni Mori ang kanyang binti kaya naman iminungkahi niya na itigil niya na yan. Nagreklamo na rin si Aya dahil napakaingay raw nilang dalawa. Sa kanilang paglalakad ay natigilan naman sila bigla dahil binati sila ng isang robot na ito at tinanong niya sina Ryder kung ano ba ang kanyang maitutulong. Sinabi naman ni Aya na nandito sila upang makita ang patch. Sinabi naman ng robot na pwede ba nilang ipakita ang insignia. Hinanap naman agad ni Mori ang kanyang bag at nang makita niya na ay inihampas niya naman ito sa mukha ni Ryder at galit na galit naman siya ngunit hindi naman siya pwedeng magreklamo. Ipinapakita naman agad ni Aya ang sobre na mayroong simbolo ng patch at nang makumpirma iyon ng robot ay ipinalabas niya naman ang pagpipilian nila at tinanong niya ang mga ito na kung alin ba sa mga ito ang kanilang hinahanap. Labis naman nagulat si Ryder pagkakita niya ng ipinakita ng robot at ayon sa kanya na mula daw sa nagmamay-ari at mga miyembro nito ay makakagamit ng patch insignia at hindi niya naman lubos akalain na magkakalat ito sa iba't ibang lugar at hindi naman niya alam kung sino ang kanilang pupuntahan at maging si Aya ay hindi rin alam. May bigla namang napansin si Mori at hinalungkat niya ang kanyang bag at bigla niyang ipinakita ang isang bulaklak at pagkakita ng robot ay nakilala niya naman agad kung saan nanggaling ang bulaklak na ito kaya naman napasabi siya na isa lamang ang nagmamay-ari ng bulaklak na yan. Lumitaw naman ang isang kulay itim na pintuan sa kanilang harapan at pagkakita nila ay sinuri naman nila agad ito at napatanong naman si Aya na kung isa ba itong pintuan at bumulong naman si Ryder na parang isa itong uri ng portal. Sinubukan namang ipasok ni Ryder ang kanyang kamay at bigla na lamang nagsalita ang robot na huwag silang mag-alala dahil kahit saan man sila dumaan na direksyon ay makakarating din naman sila sa kanilang patutunguhan. Pumasok na nga sila sa pintuan at pagkapasok nila ay halos itim na lahat ng kanilang nakikita at maya-maya pa ay lumabas sila sa isang malawak na lupain na punong-puno ng mga damo at maganda ang tanawin. Namangha naman sila sa kanilang nakita, ang kanilang nakita ay napakalaking bahay. Nagtataka naman si Ryder dahil bigla na lamang nagkaroon ng malawak na lupain dito sa syudad at mayroon pang napakalaking bahay. Sinabi naman ni Aya na parang ang nagmamay-ari ng bahay ay may bihirang panlasa sa paggawa ng disenyo ng bahay. Natanong naman ni Mori ang malaking bahay bilang ampunan na kumupkup sa kanya at bigla na lamang siyang tumalon mula kay Ryder at tumakbo habang sinasabi ni Aya na maganda daw ang mood ni Mori. Sinundan naman nila si Mori at maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay nakarating na sila sa gate ng malaking bahay. Nagsalita naman si Ryder at ayon sa kanya na narinig niya sa sabi-sabi na kapag daw pumasok sila sa syudad ng walang imbitasyon ay mamamatay sila kaya naman iminungkahi niya kina Aya at Mori na huwag silang lalayo sa kanya. Hindi naman napansin ni Ryder si Mori dahil nagtataka lang siya na kung ano ba ang kanyang pipindutin sa pintuan. Mayroon namang narinig na boses si Mori kaya naman sinilip niya ito at nakita niya sa bintana na parang mayroong tao. Labis naman siyang namangha dahil nakita niya ang isang parang tao na nilalang. Matagal niya itong tinitigan subalit bigla na lamang umalis ang tao na kanyang tinitignan kaya naman dahil sa umalis ito ay agad naman niyang pinasok ang gate at bigla siyang tumakbo habang sina Ryder naman ay sumisigaw lamang ng pangalan ni Mori at tinatanong ito na kung saan ba siya pupunta. Galit na galit naman si Ryder dahil ayon sa kanya na sinabihan niya na ito na napakadelikadong pumunta siya ng mag-isa at inutusan niya pa itong bumalik siya at tinawag niya pa itong tanga ngunit hindi naman nakinig si Mori sa kanya at bigla itong umakyat sa bintana ng malaking bahay. Nang makita yun may Ryder ay galit naman siya na napapamura at napapasigaw na buksan nila ang pintuan. Nang makapasok na nga si Mori sa malaking bahay ay wala na ang taong kanyang nakita kanina kaya naman ang kanyang ginawa ay hinanap niya ito at nakakita siya ng mayroong bukas na pintuan at dali-dali niya naman itong pinuntahan.
Pagkarating niya sa bukas na pintuan ay unti-unti niya naman itong sinisilip at pagkakita niya ng nasa loob ay nanlaki naman ang kanyang mata kaya naman kaagad niya itong binuksan ng todo ang pintuan. Ang inaakalang tao ni Mori ay isa palang alien at parang mga katulong ang mga ito at tinanong nila si Mori na kung sino ba siya at kung paano ba ito napunta dito habang si Mori naman ay natigilan dahil hindi niya inaasahan ang kanyang makikita at nagdadalawang isip na siyang tumuloy at unti-unti siyang umaatres habang nag-uusap ang dalawang nilalang at sinabi ng isa na hindi siya nasabihan na mayroon pala silang inaasahang bisita at kinumpirma naman ng isa na kung tatanungin niya ba ang patungkol dito. Sa kaka-atres ni Mori ay may bigla naman siyang naamoy na pamilyar sa kanya na tila ba ay ito ay katulad na amoy ng bulaklak na ibinigay sa kanya ng kanyang sponsor at dali-dali naman siyang lumingon at biglang tumakbo habang sinasabi ng mga nilalang na ito na teka muna. Dahil sa bilis ni Mori ay bigla na lamang itong nawala at sinundan niya kung nasaan ang gagaling ang amoy ng bulaklak at nang makita niya na kung nasaan ang gagaling ang amoy ng bulaklak ay binuksan niya naman ang pinto at pagkabukas niya ng pinto ay nabunggo siya at naamoy niya na naman ang pamilyar na amoy na kagaya ng bulaklak at dali-dali naman siyang tumingala upang makita kung sino ito ngunit hindi niya inaasahan na makakakita siya ng kakaibang nilalang na maraming mata na tila ba ay may pakpak ito sa ulo. Bigla namang natigilan si Mori at naaalala niya ang kanyang kaibigan na si Redina na nakayakap sa kanyang ina. Unti-unti namang napapalitan ng lungkot ang nararamdaman ni Mori dahil hindi niya inaasahan na ganito pala ang itsura ng kanyang inaasahang ina. Naalala niya rin ang kanyang panaginip na isang tao ang kanyang ina at hahawakan na sana siya ng itinuturing niyang ina subalit bigla na lamang itong umiyak dahil hindi niya inaasahan na hindi pala ito ang kanyang ina at bigla na lamang bumukas ang pinto dahil binuksan ito ni Ryder at isinigaw niya naman ang pangalan ni Mori na tila ba ay nag-aalala ito sa kanya. Humagulgol na nga sa kakaiyak si Mori kaya naman bigla na lang natigilan ang dalawang ito. Maya-maya pa makalipas ang ilang saglit ay nagtatago si Mori sa ilalim ng kama habang tinatawag naman siya ni Ryder at nag-aalala naman si Aya sa kanya dahil takot na takot daw ito. Pinagaan naman ni Ryder ang loob ni Mori at sinabi niya na si Ryder na daw ang bahala sa lahat kaya naman pwede na siyang lumabas. Inaya naman siya ni Aya na kumain. Ginawa na nila ang lahat ng paraan upang mapalabas si Mori sa ilalim ng higaan at kahit na inaya pa nila ito gumuhit ay hindi pa rin ito lumalabas sa ilalim ng higaan habang ang dalawang nilalang na ito ay nakatingin lamang sa ginagawa ni na Ryder at Aya. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay lumabas na si Ryder sa silid at tinanong naman ng maraming matang nilalang si Ryder na kung kamusta naman ba. Sagot naman ni Ryder na parang hindi gumagana ang kanilang pagpapalabas sa ilalim ng kama kay Mori dahil parang kailangan muna nitong mapag-isa. Napabuntong hininga na lamang si Ryder dahil dun at pagkakita ng maraming matang nilalang ay napasabi na lang ito na parang labis siyang nadidismaya. Sagot naman ni Ryder na ganun na nga dahil ito ang kauna-unahan niyang pagkakataon na nakita si Mori na umiyak na ganun. Napasabi na lang ang babaeng maraming mata na sa tingin niya ay hindi siya mabuti kagaya ng kanyang inaasahan. Napagtanto naman ni Ryder kung sino ang nilalang na ito at binati naman siya nito at nagpakilala na siya si Miria ang sponsor ni Mori. At siya ang nagmamay-ari ng tinatawag na Pei. Kinagabihan ay ang liwanag ng sinag ng buwan ay pumapasok sa kwarto habang tulog na si Ryder. Gumapang naman papalabas ng kama si Mori at magang-maga ang kanyang mata dahil sa kakaiyak. Sinigurado naman ni Mori na tulog na si Aya at Ryder. Agad niya namang inakyat si Ryder at mahimbing na mahimbing ang tulog nito at dahil may galit si Mori sa kanya ay bigla niya itong sinapak ng napakalakas at napasabi na lamang si Ryder na huwag niya iyang gawin at napabuntong hininga na lamang siya habang si Mori ay naghihintay na magising ito. Sumilip naman si Mori sa labas ng pintuan ng kanilang kwarto at ang oras ngayon ay 12:00 na ng umaga at gumapang naman siya upang hindi siya marinig at habang gumagapang siya ay mayroon namang isang nilalang ang nakamasid sa kanya. Maya-maya pa ay pinuntahan ni Mori ang kusina dahil kanina pa siya walang kinakain kaya naman nagugutom na ito. Mayroon naman siyang nakita at ang nakita niya ay mga prutas at naalala niya naman na sinusubukan itong ipakain sa kanya kanina ni Ryder dahil ang prutas daw na ito ay bihira lamang at napakasarap. Dahil sa taas ng pinapatungan ng prutas ay hindi niya naman ito maabot subalit pilit niya naman itong inaabot dahil sa kanyang kagutuman. Inakyat niya naman ito at sa puntong nahawakan niya na ang isang prutas ay namula naman ang kanyang pisngi ngunit mayroon siyang narinig kaya naman dahil sa pagtataka niya ay napalingon siya at pagkalingon niya ay nakita niya si Miria. Bago ito nangyari ay ito muna ang naganap, kanina habang may hinahanap na isang libro si Miria ay bigla siyang nakarinig na parang may umaamoy kaya naman kaagad niya itong tiningnan at nakita niya na gumagapang si Mori.
Sinundan niya naman ito dahil nagtataka lang ito kung saan ba ito pupunta. Nakita niya na pilit inaakyat ni Mori ang prutas na nasa itaas ng mesa. Nang lumingon si Mori sa kanya ay bigla namang natigilan si Mori at dahil sa gulat niya ay hindi niya na alam kung saan siya pupunta at nang makita yun ni Miria ay laking gulat niya naman dahil parang mawawasak na ang loob ng kusina dahil sa pinaggagawa ni Mori. Nang tumigil na si Mori ay nakita niya naman ang isang prutas na mula sa itaas ng mesa at ang kanyang tindig ay ginagawa niya na naman dahil natatakot siya o may gusto siyang takutin. Subalit kaagad naman siyang nagtago sa likod ng mesa dahil ang mga prutas ay nasa labas na ng kusina at si Miria naman ay nandoon pa rin sa labas ng kusina. May bigla naman siyang napansin at dito nakita niya ang prutas na sinusubukang kunin kanina ni Mori kaya naman ang ginawa niya ay umupo siya at agad niyang kinuha ang isang prutas at sinilip niya sa loob si Mori at nakita niya na nakatago ito sa mesa at alala niya na ito ang sinusubukang kunin kanina ni Mori kaya naman bigla na itong ipinagulong patungo kay Mori. Napansin naman ni Mori na mayroong papalapit sa kanya kaya naman sinilip niya ito at pagkasilip niya ay laking gulat niya na naman at dahil sa gulat niya ay tumayo ang kanyang mga buhok. Agad naman siyang naghanda dahil baka may paparating at maya-maya ay napagtanto niya na wala naman. Kaya naman napagdesisyonan niyang kunin ang prutas habang nakasilip naman si Miria sa kanya. Dahil sa gutom ni Mori ay kaagad niyang kinagat ang prutas at kinain ito. Habang kumakain siya ay napansin niya naman ang isang prutas na gumulong na naman patungo sa kanya kaya naman dahil nasarapan siya sa prutas ay agad niya namang kinuha ang isang prutas at agad naman siyang bumalik sa kanyang pinagtataguan. Manghang-mangha na naman si Miria dahil sa napaka-cute talaga ng batang si Mori. Ipinagulong niya na naman ang isang prutas patungo kay Mori at kinuha na naman ito ni Mori. Sarap naman sa pagkain ang ating cute na bida. Habang masayang-masaya na kumakain si Mori ay nakamasid naman sa labas si Miria sa kanya. Lumipas na ang gabi at kinaumagahan ay naubos ni Mori ang isang prutas at dahil sa nabusog si Mori kagabi ay dito na siya natulog sa kusina at bigla namang siyang nagising dahil mayroon siyang naririnig na nag-uusap at ayon sa nag-uusap na huwag silang maingay dahil baka magising ito dahil gusto niya rin itong makita. Napagtanto naman ni Mori na umaga na kaya naman bigla siyang nagulat at bigla siyang tumakbo at habang tumatagpo siya ay may napapatanong naman na kung ano ba ang nangyari sa kusina kung bakit ba ang kalat dito. Sa pagmamadali ni Mori na makalabas sa kusina ay hindi niya napansin na mayroong kung sinong taong nasa kanyang harapan kaya naman nabunggo siya dito. Ang kanyang nabunggo ay si Ryder na masayang-masaya siyang tinanong si Mori na kung nakatulog ba siya ng maayos at sinabi naman ni Aya na mayroon 40% na kakaibang substance ang nadetect sa mukha nito at iminungkahi niya naman kay Ryder na kailangan niyang hugasan ang mukha ni Mori. Napayakap na lamang si Mori sa binti ni Ryder at kaagad niya namang binuhat si Mori at tinanong niya ito na pasiga na kung ano ba ang nangyayari sa kanya ng ganito kaaga. Mayroon namang ekwenento si Aya kay Mori at makalipas lamang ang ilang oras ay nagtatsaan na sina Miria at Ryder at nagsasalita naman si Miria na ang lingwahe nito ay kakaiba kumpara sa mga tao subalit hindi naman siya nakakasigurado ngunit parang ang kanyang kaibigan niyang si Mori na mula sa bahay ampunan ay umalis kaya naman hindi niya na ito nasundan dahil ang tanging alam niya lamang patungkol dito ay ang bahay ampunan. Dagdag niya pa na wala siyang ka-ideya na mapupunta siya dito kaya naman hindi niya alam kung paano siya mapapasalamatan. Napakamot na lamang si Ryder dahil parang nahihiya pa siya na tanggapin ang ibinigay sa kanya ni Miria. Inutusan naman siya ni Miria na buksan niya ang kahon na ito at agad naman siyang sumunod at bigla niyang binuksan ang kahon at pagkabukas niya ay sumilip naman ng liwanag sa loob na tila ba ay isa itong makinang na bagay at ang nasa loob ng kahon ay nagtataka naman siya na kung ano ba ang bagay na ito dahil para isa itong star fragment at labis naman ang kanyang pawis dahil ayon sa kanya na nagkakahalaga ang star fragment na ito ng humigit kumulang 60,000 at nai-imagine niya naman na ngayon ay mayaman na siya. Sinabihan naman siya ni Miria na nagpapasalamat siya sa kanyang ginawang pagsasakripisyo para may hatid lamang si Mori dito at ngayon ay pwede na siyang umalis at gagabayan na lang siya ng kanilang tagabantay. Napatawa na lamang si Ryder at pagkarinig niya ng sinabi ni Miria ay naalala niya naman ang pagsasama nila ni Mori at isa-isa niya nang naaalala ang mga masayang paglalakbay nilang dalawa ni Mori. Maging sa pagkain nila at sa pagguhit ni Mori sa kanyang mukha at ang masayang mukha ni Mori na nakangiti noong magkasama silang natulog sa labas at malapit sa apoy. Bigla namang nagsalita si Ryder na hindi niya pa gustong umalis dito at nagulat naman si Miria dahil sa kanyang sinabi. Ipinaliwanag naman ni Ryder na pag-isipan niya ito dahil gustong-gusto siya ni Mori kaya naman wala siyang magagawa kung wala siya. At ayon pa sa kanya na kung mawawala na lang siya bigla ay magugulat si Mori.
At wala naman na siyang gagawin pa kaya naman naisip niya na mananatili na lang siya muna sa tabi ni Mori hanggang sa masanay siya dito. Tinanong naman siya ni Miria na kung gagawin niya ba yun para sa kanila. Sagot niya naman na oo naman dahil kahit na maikli lamang na panahon ang samahan nila ay magkasama naman sila sa bingit ng kamatayan at mayroon namang dumating sa kanilang likuran at nilapitan naman ito sa likod si Ryder at pagkalingon niya ay bigla na lamang itong napasigaw dahil sa gulat dahil ang nasa likuran niya ay ang nakalaban nila nakaraan. Ipinakilala naman ni Miria ang bagong dating na yan ang kanyang tagabantay na si Jael habang si Ryder naman ay parang malalaglag na sa upuan at sinabi pa ni Miria na nakikiusap siyang patawarin niya ang kanilang kalupitan dahil iniisip nila na kidnapper siya na sinusubukang kunin si Mori. Pinagpapawisan naman si Ryder habang tumitingin siya kay Jael na alam niya naman kung bakit iniisip niya ang bagay na yun at paulit-ulit niyang sinabi na okay lang yun sa baitawan niya. Makalipas lamang ang ilang saglit ay kinakausap ni Aya si Ryder at tinanong niya ito na kung yun na nga ba. Tinakpan naman ni Ryder ang tainga ni Mori at sinabi niya na huwag siyang maingay dahil hindi nakakaintindi si Mori ng malalim na mga salita. Nagtatakang tanong naman sa kanya ni Aya na kung sa gayon ay bakit niya tinatakpan ang tainga nito. Agad namang binitawan ni Ryder ang pagkakatakip niya sa tainga ni Mori at tinanong niya ito na kung nakita niya ba ang lugar na ito dati at ipinaliwanag niya naman na mayroon siyang importanteng tatalakayin kasama ang mga ito at iminungkahi niya naman na kung bakit hindi sila muna maglibot-libot ni Aya ngayon habang abala pa siya. Sinabi naman ni Aya na magandang ideya yun at inaya niya na si Mori na maglibot-libot. Nang makaalis na sina Mori ay pumasok naman kaagad si Ryder sa pagpupulong at dito binati siya ni Miria at iminungkahi niya na maupo siya sa kung saan siya komportable at kaagad naman siyang umupo at inanunsyo ni Miria na ngayon ay uumpisahan na nila ang pagpupulong dahil kumpleto naman na sila. Sinabi niya na hindi pa nila nakakausap si Shalom. Hindi naman alam ni Ryder kung sino si Shalom kaya naman tinanong niya ito na kung sino ba ito at kinumpirma naman ang kanyang katabi na alam niya naman ba kung sino ang judge. Galit namang tumugon si Ryder na sino ba ang hindi nakakakilala sa judge. Ipinaliwanag naman ni Miria na ang judge ay ang master ng Earth at pinamamahalaan nito ang buhay. Ang dalawang braso ay hinahawakan ng bigat ng kapangyarihan at ang tatlong binti ay nagtataglay ng kapangyarihan ng balanse at kasama na siya na ang patch, ang 7 fingers na binigyan ng kapangyarihan upang buksan ang black hole para kay Shalom. Si Shalom ay isa sa 7 at ang black hole ni Jael na ginamit ay nagmula rin sa kanya kaso isang maliit lamang na piraso ito. Ang lupain ni Shalom ay nagmumula sa kabundukan patungo sa ilog na tinatawag na Reden. Itinuro niya naman na ang ampunan na kung saan nakatira si Mori sa gitna ng kagubatan. Ang lugar daw na ito ay nasasakupan ni Shalom kaya naman kinakailangan nila makipag-usap sa pamamagitan ni Shalom. At kahit na ang pagkawala ni Mori ay hindi nila magawang mock-contact si Shalom sa bahay ampunan, hindi rin sila nakakatanggap ng regular na newsletter patungkol sa kay Mori sa nakaraang linggo kaya naman huli na sila upang hanapin ito. Sinabi naman ng isang ito na malamang ay hindi naman ito seryoso dahil si Shalom ay napaka-abalang nilalang. Sinabi naman ni Miria na magpahanggang sa ngayon ay nagpapadala pa rin siya ng mensahe dahil hindi nila alam kung ano ba talaga ang nangyayari at bigla niya namang tinawag si Ryder at nakiusap siya manatili muna dito upang samahan si Mori hanggang sa makontak nila si Shalom. Sagot naman ni Ryder na naiintindihan niya at gagawin niya ang kanyang makakaya. May bigla namang napansin si Ryder sa kanyang tabi dahil parang galit na galit ito na tumatayo at sinabi nito na uumpisahan na nila ang tunay na pagpupulong. Labis naman nagtataka si Ryder dahil sa sinasabi ng isang nilalang na ito. Bigla naman ipinakita ng isang nilalang ang napakaliit na isang baso, mangkok, kutsara at tinidor. Kinuha naman agad ni Ryder ang isang gamit dahil nagtataka lang siya kaya naman tinanong niya na kung ano ba ito. Sagot naman ng isang nilalang na personal na gamit yan ni Mori na ginawa niya kahapon. Pagkarinig ni Ryder ay galit naman siyang tumugon na napakaliit nito at tinanong niya naman ito na kung paano ba si Mori kakain sa pamamagitan ng napakaliit na katsarang ito. Sagot naman ng nilalang na parang manok na bagaman ay napakaliit naman talaga ni Mori na kagaya kaliit ng isang daliri at nagtatakang tanong niya naman na kung may lahi bang langgam si Mori. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali umiiyak na ang mukhang manok na gumawa ng napakaliit na kagamitan ni Mori at pinapakalma naman siya ng kanyang kasamang mukhang manok. Kinausap naman ng isang kasamahan na mukhang manok si Ryder at sinabi niya na alam niya na mangyayari ang bagay na ito kaya naman gumawa siya ng malaki sa bayaya niya na sumunod siya at ipapakita niya.
Makalipas lamang ang ilang saglit ay ipinakita ng isang mukhang manok ang napakalaking higaan at habang ipinapakita niya ay ipinapaliwanag niya naman na ang dambuhalang tama na ito ay para kay Mori dahil mahilig daw itong magtago sa ilalim ng kama at tinanong niya si Ryder na kung ano ba sa tingin niya. Napatawa na lamang si Ryder at sa isip-isip niya ay parang nasa sabik ang mga mukhang manok na nilalang na ito. Lumipat naman ang eksena kung saan hinahawakan ni Mori ang kamay ni Aya at naglilibot-libot sila sa malaking bahay at nakikita nila ang mga mag-agarang gamit at napakalinis na sahig at maging ang bintana. At dahil sa mahilig gumuhit ang ating bida ay ginuhitan niya naman ang hagdanan gamit ang kanyang Crayola at sinubukan niya namang sumilip sa labas ng bahay at naglaro rin sila ni Aya ng habulan habang si Mori ay mayroong takip ang kanyang ulo. Kapag may gustong malaman si Mori ay itinuturo niya lamang ito kay Aya at sinabi naman ni Aya kung ano ang bagay na yan. Nakakapaglikha na ng salita si Mori subalit hindi pa maintindihan. Mayroon naman itinuro si Mori at pagkakita ni Aya ay nagtataka naman siya kung ano ba ito. Umakyat naman si Mori sa pamamagitan ng upuan at sinabi ni Aya sa kanya na ang mga gamit na nandito ay parang mga natitirang materyales sa paggawa ng kung ano. Nakita ni Mori ang isang blueprint ng isang bagay at parang isa itong blueprint ng balabal. Pagkakita ni Aya ay napasabi na lang siya na parang gawa ng kamay ito at pagkarinig ni Mori ay hindi niya naman naiintindihan kung ano ba ang ibig sabihin ni Aya. Ipinaliwanag naman ni Aya habang nakatingin siya kay Mori na ang tinutukoy niya ay ang kanyang balabal. Napagtanto naman ni Mori na ang ibang mga bagay na kanyang natanggap mula sa kanyang sponsor ay gawang kamay rin at naiisip niya na ginawa ito ng kanyang sponsor ng mano-mano kaya naman bahagyang namangha ito. May bigla namang dumating at nakita niya si Mori at nakita niya naman agad ito at sinabi niya na nagagalak siya na ligtas siya at ipinaliwanag niya naman na kung alam niya lang kung gaano sila nagpakahirap upang pigilan si Miss Miria na umalis dito sa lugar na ito para lamang hanapin siya. Tinanong niya naman ang mga ito na kung ano ba ang kanilang ginagawa. Sagot naman ni Aya na naglilibot-libot lamang sila. Nagtataka naman na sinabi ni Aya na hindi niya naiintindihan na ang ganito kalaking mansyon at napakalapad na lupain ay bigla na lamang lumitaw sa syudad. Ipinaliwanag naman ng mukhang manok na ito ay isang villa na ginawa ni Miss Miria at dagdag niya habang pinagmamasdan si Mori na sinabi ni Miss Miria gusto niya daw maintindihan si Mori. Makalipas lamang ang ilang saglit ay sumilip na si Mori kung saan nagpupulong sina Ryder at pinagmasdan niyo naman si Miria at sa pagkakataong ito ay hindi na siya natatakot subalit sa puntong pagkatingin ni Miria sa kung nasaan siya ay bigla naman siyang nagulat at dahil sa gulat niya ay bigla naman itong tumakbo. Pagkatapos nun ay nadismaya naman si Miria at nang makita yun ni Ryder ay mayroon naman siyang naisip na ideya. Makalipas ang ilang oras ay natapos na nga ang kanilang pagpupulong at dito sinasabihan ni Ryder si Miria na ngayon ay kailangan muna nilang maging magkaibigan ni Mori. Magsasalita pa sana si Miria subalit tinanong naman ni Aya si Ryder na kung mayroon ba siyang naiisip na idea. May bigla namang naisip na ideya si Ryder at agad nilang inumpisahan ang kanilang operasyon para maging kaibigan ni Miria si Mori. Ang una nilang plano ay bibigyan niya ito ng pagkain at habang dinadala ni Miria ang pagkain ay nauutal-utal naman siyang tinatawag si Mori na inaaya niya itong kumain. Pagkapasok niya sa silid ay nadatnan niya na pinapalibutan na si Mori ng mga mukhang manok na mga nilalang na pinapakain ito ng cookies kagaya ng kanyang daladala kaya naman dahil sa gulat niya ay bigla niyang nabitawan ang kanyang dalang cookies. Napahanga na lamang si Ryder dahil sa kanyang nasasaksihan habang kumakain din siya ng cookies. Ang ikalawang operasyon naman ay ang magpakita ng interes sa mga paborito ni Mori. Idinikit naman ni Ryder ang mga bagay na gusto ni Mori sa kasuotan nito at iminungkahi niya na ngayon ay ang tangi niya lamang na gagawin ay ang dumaan sa harapan ni Mori at pagkarinig ni Miria ay agad niya naman yun sinang-ayunan. Sa isip-isip naman ni Aya na sa tingin niya ay nakita niya ang pinagayahan ni Ryder na konsepto sa drawing ni Mori na mayroong Christmas tree. Maya-maya pa ay bigla na lamang dumaan si Miria kay Mori habang kumakain ito at nang mapansin siya ni Mori ay bigla namang nadismaya ito at nabitawan niya ang kanyang cookies dahil dun ay napasabi na lamang si Miria na humihingi siya ng paumanhin at ibabalik niya rin ito kaagad. Ang ikatlo naman ay magpakita siya ng pamilyar na itsura at ang naisip niya na pamilyar kay Mori ay ang kanyang sarili mismo. Agad niya namang inutusan si Aya na ipalabas niya ang kanyang motorsiklo at agad naman yun sinang-ayunan ni Aya at pinalabas niya naman ang motorsiklo.
Ipinasakay niya naman si Miria sa kanyang motorsiklo at tinuruan niya naman ito kung paano ito gamitin at inutusan niyang pigain ang selinyador at agad namang sumunod sa utos si Miria at pagkapiga niya ay bigla naman siyang humarurot ng napakabilis at nang makita yun ng mga nilalang na mukhang manok ay nag-alala naman sila habang si Mori naman ay tumakbo papalayo. Ang ikaapat naman ay gumawa sila ng eksena kung paano sila maging isang magkaibigan at ipinaliwanag niya naman kay Miria na si Jael daw ay pumayag na maging isang kontrabida at kapag may panganib na mangyayari kay Mori ay doon na siya papasok at sagipin niya ito. Maya-maya pa ay bigla na lamang lumapit si Jael kay Mori at bigla na lamang lumikha ng tunog si Mori at pagkarinig nila ay inutusan naman ni Ryder si Miria na ngayon na ang oras upang pumasok siya sa eksena at pagkapasok niya sa loob ay isinigaw niya naman ang pangalan ni Mori at bigla siyang nagulat dahil nagawang mapatamba ito ni Mori. Galit na galit naman si Ryder at pinagsasabihan niya si Jael na hindi ito ang napag-usapan nila habang nadidismaya naman si Miria at nagpipigil lamang ng tawa si Jael at si Mori naman ay abala sa pagkain ng prutas. Marami pa silang ginawang mga operasyon subalit nauwi lamang yun sa kapalpakan. Kinagabihan ay malakas ang buhos ng ulan habang si Mori naman ay mahimbing na mahimbing ang kanyang tulog at bukod sa kumot na nasa kanya ay nasa kanya din ang damit ni Ryder. Habang mahimbing na mahimbing ang kanyang tulog ay mayroon naman siyang naramdaman at nakakita siya ng liwanag at nakita niya na parang mayroong kukuha sa kanya kaya naman ay bigla siyang nagising at bigla niyang sinuri ang paligid habang tumatagaktak ang kanyang pawis. Bigla namang kumidlat kaya naman nagulat si Mori at bigla siyang bumaba ng kanyang kama at tinakpan niya ang kanyang tainga dahil sa kulog at agad naman siyang lumabas ng kanyang kwarto at pinuntahan niya si Ryder ngunit mayroon naman itong ginagawa at naglakad naman siya upang makahanap ng kanyang makakasamang matulog at ang oras ngayon ay nasa 12:00 na ng umaga. Sa kanyang paglalakad ay lumingon-lingon naman siya dahil nagbabaka sakali siya na mayroon pang gising at nakita niya ang isang bukas na pintuan at bigla niya naman itong pinuntahan at sinilip niya ito at sa kanyang pagsilip ay nakita niya na nakaupo si Miria na malapit sa apoy. Mahimbing naman ang tulog nito habang si Mori ay unti-unting gumagapang patungo sa kanya. Habang gumagapang si Mori ay bigla niya namang napansin ang isang libro na kabukas at ayon dito ay pinag-aaralan ni Miria ang patungkol sa bata kung paano makipagkaibigan. Agad namang tumayo si Mori ngunit bigla naman siyang nagulat at nang walang ano-ano'y bigla na lamang siyang umakyat kay Miria kahit na natatakot siya ay umakyat pa rin siya dahil mas takot siya sa kulog at kidlat at nang makaakyat na siya ay tinakpan niya naman ang kanyang mata dahil sa takot. Niyakap naman siya ni Miria at napasandal naman si Mori sa kanya at sa pagkakataong ito ay hindi na natatakot si Mori kaya naman tinignan niya si Miria at nakita niya na tulog pa rin ito at ang ginawa niya ay niyakap niya na rin ito. At habang nakayakap siya ay sa isip-isip niya naman ay naaalala niya ang mga ibinigay sa kanya ng kanyang sponsor magmula sa sulat, bulaklak, krayola at sa nagsasalitang laruan ay iyon ang pagmamahal ng isang inay. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay nagising si Miria at hindi niya naman nakalain na nakatulog siya at napagdesisyonan niya naman na lilipat na siya sa kanyang kwarto at sa puntong papatayo na sana siya ay bigla naman siyang nagulat dahil nakayakap na si Mori sa kanya at tumatagaktak naman ang kanyang pawis dahil hindi niya inaasahan na nandito na si Mori sa kanya na nakayakap dahil hindi niya napansin ito. Nataranta naman siya dahil hindi niya alam ang kanyang gagawin at naisip niya na kailangan niyang tawagin si Ryder. Maya-maya pa ay kumalma naman siya dahil pagkakataon niya na itong mapalapit kay Mori. Namumula naman ang kanyang pisngi habang pinagmamasdan ang cute na batang makulit at niyakap niya naman ito kahit na kinakabahan siya. Kinaumagahan ay pagkagising ni Ryder ay napahikab naman siya dahil kulang ang kanyang tulog. Pinuri naman siya ni Aya kahit na matagal niya itong ginawa. Naalala niya naman na noong pinarelease niya ang limiter ng kanyang motorsiklo kaya naman sinabihan niya si Aya na huwag na nila ulit yun gagawin kung maaari at sinang-ayunan naman yun ni Aya. Bigla na lamang dumating ang parang mga manok na nilalang at binati siya ng mga ito na magandang umaga at pagkarinig niya ay nagtataka naman siya kung bakit nagkakaganon sila. Habang may hinahakot sila ay nagtataka na lang ang mga ito na kung bakit nagising siya ng maaga. Mayroon namang dumating na sulat at bigla namang nagulat ang mukhang manok na ito at iminungkahi naman ni Ryder na siya na ang kukuha nito. At agad namang naglakad si Ryder at nang makarating na siya sa pintuan ay kinuha niya naman kaagad ang ipinadala at ang nakapaloob sa ipinadala ay ang kanyang larawan na mayroong pamagat na delikado ang nilalang na ito. Labis namang nagulat si Ryder.
Bigla namang dumating si Miria at tinawag niya si Ryder na siyang ikinagulat niya naman at binati niya naman agad ito at sinabihan niya ito na parang maganda ang mood niya ngayong umaga. Sa isip-isip naman ni Ryder na muntik niya nang makalimutan na wanted nga pala siya. Agad naman siyang tinanong ni Miria na kung handa na ba siyang umalis. Nagtatakang tanong niya naman na kung saan sila pupunta. Sagot naman ni Miria na sa sentro. Kinumpirma naman ni Ryder na kung ang ibig niya bang sabihin na sentro ay sa sentro ng syudad. Masayang tugon naman ni Miria na ganun na nga. Plastic naman ang ngiti ni Ryder at sa isip-isip niya na ito na ang kanyang katapusan. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay nandito na sila sa isang silid at binabati sila ng mga nilalang na ito. Nakasunod naman si Ryder kay Miria at nakasuot naman ng face mask si Ryder upang hindi siya agad makilala at nagtatakang tanong niya naman kay Miria na kung ano ba ang lugar na ito. Sagot naman ni Miria na dito siya madalas pumunta upang magpatahi ng kanyang kasuutan. Ipinaliwanag naman ng isang ito kay Ryder na pwede nilang makita ang disenyo ng virtual at pwede rin nilang maiba ang disenyo ng damit ng agaran. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, at subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kits sa susunod mga boss.